Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Ngayong gabi, tatalakayin natin syempre ang sakuna na nangyayari sa kampanyang ito sa gitnang silangan sa lahat ng aspeto. Dahil may aspeto itong pang-ekonomiya. Mamaya ay sasalirin si Horio Arfaras para sa mga usaping pang-ekonomiya, Leonardo Lansara, ang General Capitini at ang Coronel Orlio Horio Stirpe. Isang sandali ng magaan na kasiyahan sa simula dahil syempre napakahirap sundan ang mga bagay na ito mula sa isang analytical at rasyonal na pananaw sa mga oras na ito. Kaya pagbigyan nyo kami dahil may mga tao kami tulad ng kalihim. Sa katunayan, ang kalihim ng depensa ng ministro ng digmaan na yon, ang kalihim ng digmaan, exet, na nagsasabing bukas ang kipot maliban sa mga misil at drone ng Iran. Parang sinasabi mong Aladdin para sa mga nakapanood ng pelikula o siguro ang kipot ni Schrödinger para sa mga gusto ng mas intelektual na sanggunian. Ang isa pa naman ay si Trump na sa loob ng 12 minutong talumpate na isa rin paksa ng debate at magsisimula tayo mismo doon. Siyempre, humingi siya ng tulong mula sa mga bansa ng NATO para tumulong. At sa loob ng 12 minuto, nagbago siya ng isip. Kaya wala silang tutulong sa atin, siya na mismo ang nagsabi. Sa mismong sandali na sinasabi niyang dapat silang tumulong sa atin, sinabi niyang wala silang tutulong sa atin. Sa loob ng 3 minuto, sinabi niyang may ilang bansang sabik tumulong at paparating na. Sa 5 minuto, hindi natin ito kailangan. Sa 6 na minuto, kung kailangan natin ng kahit ano, dapat handa silang tumulong sa atin sa 9 na minuto. Gusto nating pumunta sila para tulungan tayo sa kipot sa 12 minuto. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng iba. Kaunti lang ang ideya, pero magulo pa rin. Tama naman, sinabi niyang silang nanalo kaya di na nila tayo kailangan. Pero isipin mo, paano kung ikaw ang tutulong sa mga bagong dating na nagsabi, anong gagawin natin? Hinto muna tayo sa auto grill para magkape tapos sasabihin nila ang susunod na gagawin. Hindi ko alam pero ayos lang, magandang gabi. Magandang gabi, Professor. Maligayang pagdating kay Jojo. Sige, magsisimula ako sa unang bagay. Bukod sa mga pahayag na ito na malinaw namang wala sa tamang pag-iisip at nagdulot ng napakaraming pagtutol, ang Japan ay nagsabing hindi, ang Italia ay nagsabing hindi, ang Olanda ay nagsabing hindi, ang Pransya. Sa madaling salita, halos lahat ay agad nagsabing hindi. Ayaw nilang masangkot sa digmaang ito. Gusto ko sanang agad tapusin ang malaking issue dito sa kwarto-kwarto kasama ka, Paolo. Lahat ng ito ay isang tactical na tagumpay. Totoo, nabawasan ng malaki ang kakayahan ng Iran sa pagpapakawala ng mga misil. Wala na ang Navy, sinisira na rin pati mga ordinaryong at maliliit na bangka, nakita ko pati yung may machine gun. Sinisera na nila halos lahat ng pabrika o lahat ng may kinalaman sa paggawa ng mga missile at drone. Sa tactical na pananaw, bukod sa kaunting friendly fire at mga insidente, wala namang napabagsak ang mga Iranian. Pero sa estratehikong pananaw, wala ka talagang makukuha o mapapala sa ganitong klase ng bagay. May panganib na kapag pinatumba mo, gaya ng ginawa ng mga leader, baka may sumulpot na bago na ikaw pala ang pumatay sa tatay niya. Kailangan niyang patunayan ang sarili, kaya dapat mas matatag siya kaysa sa tatay niya. Mayroon din siyang personal na dahilan at pangatlo. Hindi ito rehimen na ginawa gaya ng iniisip ng mga Amerikano na parang domino effect. Sa pananaw ko, parang simbahan ito. Kapag namatay ang papa, gumagawa sila ng bago. Kaya ano nga ba talaga ang maaari nilang makuha sa ganitong paraan kahit pa magpatuloy sila ng ilang linggo? Pero parang ang leksyon, unang araw ng paaralan ng digmaan, ikinukwento nila sa iyo ang isang bagay na sa umpisa ay hindi mo maintindihan, pero pagkatapos ng ilang panahon ay maiintindihan mo rin. Nangyayari ang digmaan kapag may layuning pampolitika na gustong makamit. Uno usa la forza organizzata. Ang hukbo, labanan at digmaan ay ginagawa para sa tiyak na layuning pampolitika. Ngayon, ang magandang tanong ay, ano ang layuning pampolitika ng Estados Unidos sa digmaang ito? Hanggang ngayon, naririnig pa rin natin ang mga salitang, naubos na natin ang mga target, binabasag natin ang kanilang mga buto, ginagawa natin ito sa kanila. Pinag-uusapan nila ang mga paraan pero hindi nila pinag-uusapan ang mga layunin. Si Except na nagsabi ng napakatalinong bagay na bukas ang kipot maliban sa mga misil
ay nagsasabi pa rin tungkol sa mga paraan. Ibig sabihin, ang nakikita natin ay ang Estados Unidos sa ganitong uri ng digmaan, at hindi ito unang beses, ay pumapasok na may ideya na ang teknolohiya at napakalakas na kapangyarihan ay katumbas ng tagumpay. At hindi ganon kailanman sa mga digmaan. Kung totoo yun, sana panalo na sila. Sa Vietnam, 2 milyong Vietnamese ang napatay nila, samantalang ilang libo lang sa kanila. Kaya sa teorya, kung ang pag-uusapan ay kung sino ang mas maraming pinatay, panalo na sila sa Vietnam, panalo na sila sa Afghanistan, panalo na sila sa maraming lugar. Kung ang usapan ay kung sino ang mas maraming nawasak, pero yun ang nananalo sa bigmaan. Kung sino, ayon sa itinuturo at tama rin, ipapaalala ni Oryo, kung sino ang nakakamit ng layuning pampulitika o end state, na yon ay end state ng Iran. Gusto nilang mabuhay kung magagawa nilang manatiling nakatayo sa istilong Rocky hanggang sa huling sandali, sila ay nananatiling nakatayo pa rin. Hindi mahalaga ilan ang suntok mo, panalo ka pa rin. At malinaw sa kanila, ang end state ang mga Israeli at ang ibang bahagi ng koalisyon ay malinaw ang kanilang end state. Magdulot ng ganong kaguluhan sa gitnang silangan kung saan matatagpuan ang kanilang mga teritoryo. Mananatili pa rin silang nangingibabaw na kapangyarihan kumpara sa iba. Sa lahat ng mga nabigong grupo sa Napoli na kanilang tinutukoy, patuloy nilang pinalilibutan. At layunin din nilang gawing isang bigong estado ang Iran. Sa bagay na ito, meron silang kaguluhan na sila ang may kagagawan. Gusto nila at ang AIRA. Con le tribù e i cammelli, ridurre Isang serye ng mga sub-etniko tulad ng estado ng mga Azay, Baluchi, Persiano at iba pa. Doon sila patungo. Mahaba ito. Sa estratehikong linyang ito, hindi sila gaanong umusad. Sinusundan natin ang dalawang estratehikong linya. Ang estratehikong linya ng Iran na patuloy pa ring lumalaban ay sa ngayon ay medyo mas nauuna kaysa estratehikong linya ng Israel. Nang layunin ay ang pagbuwag ng estado ng Iran. Ang estratehikong linya ng Amerika pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay. Sa tingin ko, sasabihin nila ito. Gumagawa sila ng isa. Ang kasalukuyang kalagayan ng sining at digmaan bilang paggamit ng organisadong lakas para sa politikal na layunin ay nagpapakitang may kalamangan na yon ang mga Iranian. Sa tingin ko, alam niyo naman kung paano ngayon, ang mga relasyon ay maaaring magbago mula ngayon hanggang bukas. Ito ang aking opinyon. Sana ay nasagot ko. Salamat. Maaari ko bang tapusin dahil napag-usapan natin ang tungkol sa exit at mga matatalinong pahayag. Sabi ni Pangulong Trump, kailangan mong magpakalalaki para makadaan sa kipot dahil mabilis at maliit ang barkong ginagamit at hindi ito madaling sumabog. Kaya ayon sa mga taong ito, para maresolba ang problema sa Ormuz, kailangan lang magpakalalaki at dumaan. At yan ang antas ng pag-iisip nila. Sa tingin ko, nasabi na natin halos lahat. Salamat, Oryo. May gusto sana akong itanong sa'yo. Hindi makakamit ang end state sa antas ng estrateya. Hindi mo ba iniisip na ang tanging paraan ng mga Amerikano para makamit ang higit pa sa isang taktikal na tagumpay ay ang walang katapusang pagpapahina sa kakayahang militar ng Iran na sa totoo lang ay mas layunin ng Israel kaysa ng Amerika? Ang mga Amerikano ay nandoon para suportahan ang Israel, pero hindi ko nakikita ang malaking benepisyo para sa kanila. Pinag-aaway nila ang lahat ng monarkiya sa Golpo, may problema rin sila sa ating mga Europeo. Kaya malinaw na ito ay usapin ng pagpapahina. Hindi nila kayang alisin o tapusin ang programang nuklear na ito. Noong Pebrero 23, sinabi ni Witkoff na 1 linggo na lang ang mga Iranian mula sa nuklear, pero imposible yon. Sinasabing 3 taon pa ang pinakamagandang estima. Siguro ang pinakamagandang paraan nila para gawin ito dahil hindi nila kayang manalo sa taktika ay ipagpatuloy ang kampanyang ito ng walang hanggan. Pero hindi ba delikado na ang Iran na susunod ay magiging mas malakas pang Iran? Sa pananaw ng katatagan, sa pagsubok na atakihin ang mga Amerikano, baka pati gumawa ng mga pag-atake sa Amerika. Napansin ko ang malawak na estratehiya kung mapapansin mo. Habang nangyayari ito, mayroong pagsalakay din ng Israel sa Lebanon na siyang huling bahagi ang natitira mula sa Hezbollah. Yung ibang mga proxy sa mabuti o masama ay naalis na.
Yung mga nasa Syria ay umalis na. Yung mga nasa Gaza, syempre, halos wala na ring natira. Parang nililinis ng Israel ang bakuran nila habang binobomba nila ang Iran para literal na gawing wala ito. Ganon din sa iba. Kamakailan lang, ang intelligence ng Amerika at pati na rin ilang mamamahayag ay naglabas ng ilang impormasyon. May mga audio na naririnig kung saan, gaya ng nakita natin, si Trump ay nanghihikayat, lalo na sa simula ng kampanyang ito sa mga Iranian na kunin, kumbaga, ang kontrol sa sitwasyon. Mag-alsa habang sinasabi ng intelligence service sa kanya kung mag-aalsa sila, papatayin sila ng libo-libo, wala silang kakayahan. Ang mga gwardiya ni Khomeini ay sobrang armado pa rin at nasa mga kalsada. Parang sinabihan siya, kung udyukan mo sila, mauwi ito sa masaker. Kaya sa tingin mo, anong susunod na hakbang? Dahil napag-usapan ang tagumpay noong 2 araw, na yon sinasabi nilang kaya pa nila ng 3 linggo. Maaring makamit ang pambihirang bagay kung mapapatuloy sa tactical na antas. Depende kung kanino dahil sa pananaw ko at sinusubukan kong tingnan ito mula sa panig ng intelligence kaysa sa operasyon. Quadrato Paolo. Sa tingin ko, sa totoo lang, may 2 kampanya na nangyayari na lubos na magkaiba at magkahiwalay. Yung sa Israel at yung sa Amerika. At kailangan natin tingnan ang mga ito ng magkahiwalay. Dahil sa tingin ko, ang gustong gawin ng gobyernong Israeli ay medyo tugma sa kanilang mga interes. At mas tinutukoy ko ang gobyerno mismo kaysa sa Israel. Bakit konektado ang 2 bagay na yan? Kaya ang mga Israeli ay sinusubukan mula pa sa simula ng krisis, ilang buwan na rin ang nakalipas, sinusubukan ng Israel na alisin ang banta na dala sa Israel ng kapaligirang kinalalagyan ng Israel. Samantala, para magsimula, tradisyon na nilang pugutan ng ulo ang kalaban, inaalis nila ang mga lider ng pamunuan. At ito ay halos nagawa na nila sa loob ng Hamas, sa loob ng Hezbollah, sa loob ng Ba'ath ng Syria, at ngayon pati na rin sa loob ng Iran. Ngayon, ang pinakahuli, sila Rejani, ang pinakahuling inalis. Pagkatapos noon, dahil ang kanilang kalaban ay simetriko, ang susunod na dapat gawin, matapos alisin ang pamunuan, ay alisin ang hardware. Ang Israel, ang kanilang kampanya laban sa Iran, muli, ay lubos na magkakaugnay. Kapag naitatag na ang kanilang kalamangan sa impapawid na isang purong operasyonal na aspeto na nagbibigay daan sa kanila na kumilos ng walang hadlang sa impapawid ng Iran. Ang pamunahing layunin niya ay ang kakayahan ng Iran na pisikal na atakihin ng Israel. Ibig sabihin, ang pagpapadala ng mga missile papunta sa kanila. Kaya kailangang alisin, una sa lahat, ang mga launcher. At ito ang unang kampanya na sinimulan. Pagkatapos ang mga imbakan at sa huli ang mga pabrika. Parehong usapan, medyo mas mahirap para sa mga drone, sa kaso ng mga drone, hindi tinatarget ang mga launcher. Direkto nilang tinatarget ang mga imbakan at mga pabrika. Sa tingin nila, kaya nilang ipagpatuloy ito ng matagal dahil sa kanilang kalamangan sa ere, magagawa nila ito ng walang kaparusahan. Kung kaya rin nilang alisin ang hardware ng Hezbollah, mas mabuti at sinasamantala nila ito. May kalamangan ang kasalukuyang gobyerno dahil habang tumatagal ang digmaan, walang eleksyon at sila pa rin ang namumuno. Mula sa pananaw ng Israel, masasabi kong luhikal ito, maaaring sa kayunan o hindi, pero luhikal ito sa panig ng Amerika. Samantalang, base sa nakikita natin, gamit ang mga bukas na mapagkukunan, wala tayong nakikitang malinaw na direksyon, gaya ng sinabi ni Paolo. Paano ginagawa ang military planning? Nagsisimula ito sa direktibang politikal na dapat may malinaw na pananaw kung ano ang gustong makamit at ito ay isinasalin sa isang end state. Sigurado ka ba na ito talagang gusto mo? O ang pinagsamang mga Estado Mayor ng Amerika, matapos nilang maintindihan ang end state na gusto ng presidente, ginagawa nila itong isang misyon. Ipinapasa nila ito sa CENTCOM na siyang gumagawa ng kanilang plano. Ngayon, ang pakiramdam namin bilang mga militar ay nasa CENTCOM
ay hindi dumating ang isang malinaw na misyon at siguradong wala ring malinaw na end state. Kaya sila, una sa lahat, ay nag-ingat muna para protektahan ang sarili nila, gaya ng sinasabi sa pinagsamang puwersa ng sandatahang lakas. At inalis nila ang mga depensang panghimpapawid ng lungsod. Nauhan nila ang kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid. Inalis nila ang hukbong dagat. Inalis nila ang hukbong himpapawid. Ngayon, hindi na nila alam kung ano ang dapat alisin at parang nakikipaglaban na lang sa digmaan. Isang pugad ng langgam na may dalang pamalo. Si Struto ay binugbog ang pugad ng langgam. Hindi mo na ito nakikita, pero andyan pa rin ang mga langgam sa ilalim. Dahil walang katapusan, malinaw na magpapatuloy silang manakit. Gaya ng sabi mo, sandali pa. Hanggang sa dumating ang punto na, sa antas ng politika, may darating na isang tao na magpapasya. Sige, nanalo na tayo, ayos na ito, itigil na natin. At pwede kong sabihin, gamit ang aking kristal na bola, malapit na ang Pasko ng pagkabuhay. Hindi na bago ang sabihin na sige, tapos na, uwi na tayo para sa Pasko ng pagkabuhay. Ibibigay ko sa inyo ang tagumpay. Ito ay isang bagay, isang opsyon na siguradong meron si Trump dahil kaya niyang tapusin ang digmaan na ito kahit kailan niya gusto. Kailangan lang niyang sabihin, panalo na ako. Magkakaroon ng mga maniniwala sa kanya at may mga hindi maniniwala tulad natin. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay maibalik ang mga tao niya. Ang unang may interes na muling buksan ang Hormuz ay ang Iran. Kaya sigurado mapapatuloy ang daloy sa kipot at magiging magkaaway pa rin tulad ng dati. Heto, tingnan mo, dahil ang kipot ay hindi lang isang usapin, bukas, ideklara niya, magsisimula silang sabihin na nating maglayag pa uwi at biglang magbubukas ulit. May usapin ng mga insurance na inaabot ng buwan, may usapin ng mga pasilidad na isinara, hindi alam kung nagpakawala sila ng mga mina o hindi. Sa ngayon, may ilang mga Amerikanong minesweeper na lumilipat mula Malaysia para lang sa isyung ito. Bilang suporta sa katotohanan ito ay isang kampanya na nakatuon talaga sa mga estratehikong interes ng Israel kaysa sa Amerika na yung araw lang ay nadpasya si Joe Kent na magbitiw bilang direktor ng National Counter-Terrorism Center. Sabi niya, hindi ko kayang suportahan ng malinis ang konsensya ang digmaan sa Iran dahil hindi naman ito agarang banta sa atin. Malinaw na sinimulan natin ang digmaang ito dahil sa presyon ng Israel at ng malakas nitong lobby sa Amerika. Napili siya ni Tulsi Gali kaya matindi silang taga-suporta ng Super Trump pero ngayon ay ginagawa na nila. Pagbaliktad. Pero may mga issue rin na ganito. Balita rin ngayong araw dahil may isang barko ng hukbong dagat na pupunta sa Gresya para mag-refuel at magpamantini. Magbubukas ng investigasyon para alamin kung ang apoy na sumiklab sa loob ay sinadya o hindi. Tulad ng rebellion, may kinalaman ito sa nangyari. Kaya gaya na nakikita natin, marami silang mga internal na issue. Layunin ng mga Amerikano na iwasan ang Epstein files at makalusot sa eleksyon. Ganoon din kay Netanyahu, ang makahanap ng bagong kaaway araw-araw ang layunin at ayos na ayos ito para kay Netanyahu. Kailangan niya paminsan-minsan na muling pasiklabi ng apoy para hindi mapag-usapan ang lahat ng kanyang mga panloob na problema. Giorgio, ipaliwanag mo nga kung bakit hindi ganon kadaling muling buksan ng kipot at hindi naman lahat ay ayos lang. Ano ang mga ugnayang pang-ekonomiya ng buong kwentong ito? Kasi kahit bukas umalis sila, sasabihin ko ngayon, ang real estate, ibig sabihin ang mga bahay, sino ang nag-i-invest sa Dubai may bawas na 32%. Para magbigay ideya, hindi ibig sabihin kalmado lang ang mga tao. Isang araw lang ito. Naririnig ka namin, Horjo. Subukan mo ang ibang headset. Sige, habang nandito tayo, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga interesting na bagay. Dahil ito ang pinakamalaking krisis mula nung panahon ng mga tanta per quanto riguarda krisis sa langis. Para bang apat na krisis na pinagsama-sama lahat. Nandyan ka ba, Giorgio?
Hindi ka marinig. Subukan mong pumasok ulit kung hindi. Subukang pumasok muli kung di naka-activate mikropono mo. Yan ang punto. Dito natin makikita kung ano ang best case scenario sa kaso ng pag-block at ang mga oras o tagal nito. Sa kahit anong kaso, kung titignan natin, mababawasan pa rin ng kalahati ang trapiko sa loob ng ilang panahon, kahit ilang linggo pa ang lumipas. Kung biglang matapos ang digmaan, ibig sabihin, babalik ito sa antas ng trapiko na pitutuldok 5 bilyon. Iyan ang pinakamagandang kaso kumpara sa 16 na dati, kaya mas mababa pa sa kalahati. Dahil hindi naman agad-agad na magbubukas ang lahat, nandyan ang mga Iranian na patuloy ding tinatarget ang maraming imbakan at mga sentrong pang-ekonomiya at langis ng iba't ibang bansa. Kaya may malaking kawalang katiyakan, mayroong takot. Sa mga sandaling yon, Talagang. Pero hanggang ngayon, hindi pa talaga nakikita ang mga uti. oo, interesante. Di ganun kaaktibo ang mga proxy. Sabihin na lang nating nagpakawala ang Hezbollah ng 100 racket, pero hindi naman sila gumawa ng marami. Ang mga UTI ay siguradong may mga totoong problema rin. 1 taon na silang binubugbog. At bukod pa doon, baka gusto rin nilang maghintay at tingnan kung ano ang gagawin ng dati nilang patron o makapangyarihang kaalyado, malaking tagapagtustos ng armas at iba pa. Kaya ba niya o hindi, paano siya lalabas at uusad? Sa tingin ko, sawa na ang mga uti at marami pa silang dapat asikasuhin sa lugar nila. Dahil kamakailan lang, tama ba ako, Coronel? Kamakailan lang ay marami rin silang inasikaso sa loob mismo ng Yemen, kasama ang isang koalisyon na hindi ko maalala ngayon. May iba pa silang kailangan asikasuhin. Sa tingin ko, hindi sila pwedeng masyadong magbakasakali. Marami na silang nakuha nung huli, kaya hindi na. Pero igit sa lahat, nagbubuwis sila ng buhay. Nabubuhay sila dahil sa pag-atake, winawasak sila at muling binubuo ng Iran. Pero kung ngayon ay mapipigil ang industriya ng armas ng Iran, ang mga Iranian sa pinakamataas ay maaari lang subukang buing muli ang kanilang kakayahan. At wala silang anumang mahahati sa mga uti. Kung hindi makakatanggap ng tulong mula sa Iran ang mga uti, hindi na nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa kanilang mga kalaban, mga taga-Emirates, Saudi, gobyerno at lahat ng iba pa. Walang pagtutol. Nandyan ka ba, Jorge? Kung narinig niyo ako, Perfecto. siya ay erudito, ganito ang kwento. Meron kang krisis sa supply, bunga ng pambobomba sa ilang mga lugar. May krisis ka sa supply na sanhi ng pagharang sa pagdaan ng mga barko sa Hormuz. Kaya mas kaunti ang supply ng langis mula sa mga bansang nakapaligid sa Kipot. At sa parehong panahon, mas kaunti rin ang supply ng gas na nagmumula roon at kumakalat sa buong mundo. Ang malaking bahagi ng supply ng langis mula sa mga bansa iyon ay napupunta sa Asia, hindi sa Europa at hindi rin sa Amerika. Iba naman ang kaso ng gas dahil napupunta ang bahagi rito sa Europa. Kaya meron tayong pagharang sa supply dahil ang demand para sa mga hilaw na materyales na hindi mapapalitan ay matigas o hindi gano'n nababago. Ilagay nyo na kung anong gusto nyo. Hindi ito bumabagsak kasing bilis ng supply. Bumababa ang supply, pero halos pareho ang demand. Sa puntong ito, malinaw na ang mga presyo ay wala nang ibang pupuntahan kundi tumaas. Ano ang nangyayari para maiwasan na masyadong tumaas ang mga presyo? Na ginagamit ang mga reserba, kaya ginagamit ang mga reserba ng langis. Ang mga reserba ng langis ay bahagyang bumabawi sa kakulangan ng supply ng langis, kaya matibay ang demand. Naka-block ang supply, pero dahil sa pagdating ng mga reserba, mas mataas ang supply kaysa sa kung wala sa ng reserba na inilalabas sa merkado. At ang kwentong ito sa ngayon ay nagdudulot na hindi pa natin masasabing maganda ang kalagayan. Merong ilang mahahalagang epekto. Simula sa iba pang mga sektor na hindi lang lamis, kundi pati na rin, halimbawa, lahat ng epekto sa mga pataba, gas,
mga bagay na ito sa agrikultura, kaya marami pang ibang bagay, iba pang mga kawili-wiling bagay. Lahat ng mga iyon, tulad ng mga Pakistani na nagtatrabaho sa mga bansa sa Gulpo, na biglang nawalan ng trabaho. Sa panahong ito, nabukasan ng padala, kaya ang mga mahihirap na pamilya sa Pakistan na umaasa rito mula sa mga imigrante sa Kuwait ay nawala ng pera. Dahil dito, nagkakaroon ng epekto sa kalakaran sa Gulpo. Ang mga RESEBA, paano ito nakakatulong at gaano karami ang mga ito? Ang punto ay kung gaano nila, halimbawa sa loob ng 2 buwan, kayang pababain ng presyo. Sa puntong ito, nagiging mahalaga na makahanap tayo ng solusyon para maiwasan ang krisis sa enerhiya sa loob ng isang makatwirang panahon based sa mga narinig natin hanggang ngayon. Ibig sabihin, ang mga Israeli ay may ganitong estratehiya na gustong, sabihin na natin, durugin ang mga potensyal na kaaway sa ere. Ang Estados Unidos, hindi malinaw, pero mula sa isang punto, malamang ay may interes silang umatras. Kaya dahil pareho interes ng mga Iranian na magbenta ng lanis, na pangunahing pinagkukunan nila ng kita, posible magkaroon ng kasunduan. Sa ganitong kaso, maaaring maresolba ang kasaysayan sa loob ng makatwirang panahon. Ito ang dahilan kung bakit walang malaking pagbagsak sa mga pamilihang pinansyal. Dahil nanatili halos sa parehong antas ang mga kita ng mga bono. Bumaba ang mga stock market pero sobrang taas naman ang inakyat nila dati. Lumakas ang dolyar gaya ng madalas tuwing may krisis. At ang langis ay umabot sa 100 hanggang 102 kada bariles. Ngunit hindi ito biglang tumaas ng sobra. At ganon din sa iba pa. Kaya ito magiging pinakamagandang senaryo. Ibig sabihin, makakahanap ng solusyon sa loob ng makatwirang panahon. Kung saan napapahiya ang Estados Unidos, nanatili ang mga Iranian sa kanilang rehimen, at malamang na nagtagumpay ang mga Israeli na tamaan ang mga natitirang Hezbollah, Hamas at lahat pa ng iba. Kaya parang tabla, parang patas na laban na nagdulot ng napakalaking gulo. At pero wala namang kapansana, sabihin na natin na resolba. So ibig sabihin, nananatiling isang bansa ang Iran, isang teokratikong autokrasya at mga bansa. Maaari ring mamayari na ang mga bansang Arabo sa summit ay lumapit sa Israel sa pamamagitan ng kasunduan ni Abraham. Pero sa totoo lang, hindi malinaw kung ano naging epekto nito. Maaaring ang positibong epekto ay para sa Europa. Kapag napansin mong hindi ka na pinagtatanggol ng kuya mo gaya ng dati, baka kumilos ka na, pero matagal pa bago mangyari yun. Kaya masasabi ko na ang sitwasyon ay walang iisang paliwanag. Ibig sabihin, mauna mo na matapos ang krisis. Kahit na, paano ko ba sasabihin, walang totoong solusyon. Ibig sabihin, matatapos muna ito sa isang hilaw na solusyon. Mas mabuti ito para sa mga merkado, para sa ekonomiya, pero habang tumatagal, mas masama ito para sa ekonomiya. Oo, totoo yan. Pero bukod dyan, Kung tatagal pa ito ng 2 buwan at wala na tayong reserbang mailalabas sa merkado para mapakalma ito. at nandun din sa taas. Kapag nakausap na natin ang mga eksperto sa militar, ng Tripoli na siyang barko na nagdadala ng mga marine ay pupunta para kunin ang isla ng Card na ito ay talagang malapit sa Iraq at hindi sa kipot ng Hormuz. Naintindihan mo? Pero sinira nila. Ang mga pasilidad militar ng isla, pero iniwan nilang buo ang lahat ng bahagi ng langis. At doon dumadaan ang 90% na maaring maging Medyo. Para nung ikalawang digmaang pandaigdig, palihin nagkikita ang mga tao sa Switzerland. May bagay ka bang nagbibigay ng posibilidad na kung matapos ang digmaan kahit walang nangyari, maiwasan ang mas malalang problema? Dahil ang pinakamalalaking pagkasira ay naiiwasan. Posible, maaaring may mag-isip din ng masama na ang pinakamalalaking pagkasira ay naiiwasan. At may dahilan. Sa ganitong paraan, mas madali makamit ang kasunduan at tobor ito sa pagkakaroon nito. Tiyak na may mga Iranian na nabubuhay sa mga hilaw na materyales para sa langis. Pero nariyan din ang lahat ng mga bansang Asyano na siyang pinakamalalaking importer ng mga hilaw na materyales mula sa gitnang silaman. Kaya hindi lang dapat tingnan ito mula sa pananaw ng Europa. Kaya masasabi ko na ang pinakamalamang na mangyari ay sa isang punto
ay mapapagod din ang bawat isa. Isaalang-alan nyo rin ang ilang mga bagay na pang-ekonomiya na wala namang kinalaman sa langis. Ang Israel ay magiging napaka-episyente at tuso. Pero 10 milyon na populasyon nila, 7 milyon lang ang talagang maasahan. At sa mga ito, 300,000 ay nasa labas para makipagdigma. Dumating ang punto na hindi mo na kayang magkaroon ng ganito karaming taong nagdidigmaan. Sa ekonomiya na nangangailangan ng mga taong naging sundalo, hindi lang yon, kundi ekonomiya rin na malaki ang papel ng sektor ng konstruksyon at turismo. Kaya mula sa isang punto, ito'y magastos na digmaan na nadudulot ng kakulangan sa budget at kumukuha ng 300,000 sundalo. Walang turismo, kaunti ang naitatayo, ito ang ginagawa mo rito at roon. Meron ding uri na ekonomikong hadlang para sa mga mismong Israeli, na mula sa isang punto ay maaring magkaroon ng interes na umatras na lang. Pero sa Estados Unidos, mayroong problema na igit pa sa ekonomiya, mas tungkol sa kredibilidad. Para sa mga Iranian, may problema ng pagbibenta ng langis. Para sa mga Asyano, may kagustuhan silang magkaroon ng langis at gas. Para sa mga Europeo, ganoon din. Kaya kung mamiisip ka lang sa aspetong pang-ekonomiya na hindi ibig sabihin ay tama, kung gagamitin mo lang ang mga ekonomikong variable at hindi isasama ang ibang mga variable na nabanggit kanina, At sa pananaw naman ng pagbebenta ng gas, dahil ang gas, narinig kong ginagamit ng Italia ang sarili nilang reserba ng gas. Hindi rin naman ganun karami. Meron din. pero magsisimula na ngayon ang mainit na panahon. Tama, pero hindi rin dapat gano'n. Ang buong kwento ay kung ilalabas mo ang nangyari at ipapatuloy mo ito ng 1 taon o 2, malinaw na magbabago rin ang kwento ng mga Ruso na mas malaki ang kinikita na yon dahil pinayagan ang pagbebenta ng langis na nakaimbak sa mga barkong umiikot. Sige, may magsasabi na, ayan, tama, pero ilang araw lang naman yon. At sa anumang kaso, kung ang bagay na ito, ang mga Soviet, ang mga Ruso, lahat ng perang ito dito at hindi doon, mas malaki ang nakukuha nila. Ganito, mapapaliwanag ako gamit ang simpleng halimbawa. Noong nakaraang taon, ang karaniwang presyo ng langis ay $70 kada bariles. Ngayon, sabihin natin na umakyat ito sa 100 sa katunayan. Para mas madali ang kwentahan, gawin na lang nating 140. Tumatagal to ng 2 buwan, kaya 2 beses ka may 70 sa panahong yon, tama? Lalo na kung hahatiin mo ang 2 buwan sa 2 beses na 70. Kapag hinati mo sa 12, lalabas na ang presyo na 100 at 40 hinati sa 12 ay nagiging €10 o higit pa. Ibig sabihin, sa 2020 ay magiging 80 ang barilyo. Ibig sabihin, 2 buwang crisis. Pag may-resolve ang crisis, maayos na lahat. Lumalabas kapag hinati sa batayang taon na ang krisis ay 80, hindi 100 o 140. At ito ay $10 na mas mataas kada bariles kumpara sa nakaraang taon. Ibig sabihin, kumbaga, maraming pwedeng gawin na laro pagdating sa ekonomiya. Sa totoo lang, mawawala ang interes na lahat sa ekonomiya dahil sa digmang ito, na baka may ibang hindi ekonomika na dahilan. Kaya hindi mo talaga magagawa. Pero kung makakagawa ka ng modelo na ang krisis na ito ay tatagal lang ng ilang buwan, makikita mo na unti-unti ring maayos ang sitwasyon. Pinakamadaling halimbawa, 2 buwang krisis sa presyo ng langis. Tapos balik sa dati ang sitwasyon at kukunin ang median. At lahat ay naayos na kaya mahirap talagang sabihin. Sa tingin ko, hindi ito pabor kay Putin mula sa pananaw ng ekonomiya. Hindi ito isang pabor sa ekonomiya para sa Israel, para sa Estados Unidos. Hindi ko maintindihan ang lohika ng ginagawa nila at ito ay para sa interes ng Iran. Maganda ang takbo ng mga stock market sa Israel ngayon. Tulad ng maganda ang takbo ng mga stock market sa Israel. Sila lang ang tumaas kumpara doon. Kailangan nating alamin kung paano at bakit. Dahil dito nakabase ang paggawa ng espesyal na pagsusuri para maintindihan ang pag-angat o hindi pag-angat. Kasi alimbawa sa Estados Unidos, pwede mong sabihin na umaangat ang American stock market sa mga tradisyonal na sektor. Bumababa naman sa high-tech. Pero ayan nga, yung sektor na yon. Hindi ko bibigyan ng halaga ang mga ito. Masasabi kong hindi nakakatulong ang ekonomiya sa paghahanap ng solusyon. Ayun, ito, kung papayagan ninyo ako, isang huling buod. Ayon, may tanong ako. Una, isang kapangalan. Mula sa panganaw ng ekonomiya, para lang subukang maintindihan ang panig ng Israel. Ito ang tanong ko.
Kung isasaalang-alang ang estruktura ng ekonomiya ng Iran sa panahon na kinatamaan ng matindi ang kanilang infrastrukturang pang-ekonomiya, hindi ang pagkuha ng langis, kundi ang industrial na produksyon na hindi naman talaga naging malaki. Sa panahon na ang Iran ay wala namang malalaking kaibigan sa buong mundo na tutulong sa kanila sa muling pagbangon. Ang muling pagtatayo ng aparatong industrial-militar na mapapahintulog sa Iran na galit ngunit walang armas, na muling buuin ang kanilang potensyal na militar para muling bantaam ang Israel. Gaano katagal abutin ito? Buwan, taon o dekada? Dahil kung ito ay magtatagal, ito ang mapapaliwanag sa estratehiya ng Israel. At pati na rin ang katotohanan na kahit sa ekonomiya, kampante ang mga Israeli. Dahil malamang, iniisip nila na hindi na sila matatagalan pang nasa ilalim ng banta. Siguro, mga tanong na may tandang pananong. Kaya ba nilang tulungan ang Iran? Gawin nating simple. Ang mga Ruso ay wala ng pera kahit pampiyak, kaya hindi. Maaring interesado ang mga Chino sa Silk Road, muling pagtatayo at paggawa. Interesado lang ang mga Chino sa daungan at kalsada, hindi sa pagpapatayo muli ng industriya. Kaya kahit mantayo sila nito, nananatili ang problema sa industriya. Kaya sang-ayon ako sa iyo. Salamat din dito ang mga bansa sa Golpo, ang pinakamadali ay sumang-ayon sila sa kasunduan ng Abraham na sila ang magpupundo sa muling pagtatayo ng Iran. Kaya mula sa pananaw na ito, ang Iran ay isang bansang napakahina sa industriya at medyo mahirap sa loob ng maraming taon. At mula sa pananaw na ito, ang estratehiya ng Israel ay lumalabas na umiikot. Kaya sang-ayon ako sa mga pagtutol niya at pati na rin sa pagsusuri, magkasundo tayo. Kaya hindi natin alam kung sino ang pwedeng tumulong sa Iran. Dahil ang mga Chino lang ang natira, nagtayo lang sila ng dauman at kalsada. Ang mga Ruso at iba pa, walang pera. Kaya napatunayan na ito. At kahit na magsimula magbenta ng langis sa mga Iranian, kasi, ayan, may isang bagay na dapat isaalang-alang na napaka-interesante. Dahil ang bansa sa mundo na may pinakamaraming reserba ng langis ay ang Venezuela na may 304 bilyong bariles. Sumusunod ang Saudi Arabia, 200 bilyon, 159 bilyong bariles, ang Iran ay 200. At pagkatapos ay nariyan ang Estados Unidos, 46 ang Rusya, 80. Kaya ang langis ay nasa mga sikmura ng mga bansa ito. Ang punto rito ay kung gaano karaming langis ang nahuhukay, dahil sa Venezuela, kakaunti lang ang nakukuhang langis mula sa ilalim ng lupa. Kaya kung susumain lahat para maubos ang mga reserba, tandaan, aabutin ng 925. Pero malinaw na kapag nag-drill ulit sila, bababa ang bilang. Sa Iran, 122 taon ang reserba, pero sa Estados Unidos, 9 na taon lang at naubos na agad ang reserba nila. Salamat sa inyong lahat. Sinabi mo ang pinakamahalagang bagay sa live na ito ngayon at hindi mo namalayan. 9 na taon. 9 na taon, sige, isa. Sa totoo lang, naiirita ako sa kwentong to kasi napapaisip ako kung may lahi ba sa mga bagay tungkol kay Trump na hindi ko makita sa iba. Sa madaling salita, kung gagawin natin ang kwentang ito, mamareserba na may kasalukuyang antas ng pagkuha, tandaan. Kaya hindi nadadagdagan o nababawasan gaya ng kasalukuyan. Ang Estados Unidos ay may 9 na taon at sa loob ng 9 na taon ay mauubos na lahat at ang Rusya naman ay 21. Ang malaking bahagi ng yaman ng mundo ay nakasentro sa Venezuela at sa paligid ng Hormuz. At ito ay hindi biro dahil ang susunod na hakbang ay tukuyin kung gaano kalayo ang mararating ko. Ang demand sa langis, kung bumaba ang demand sa langis. Ayon sa mga pagtataya, lumalabas na ang demand sa langis na ngayon ay nasa paligid ng 30% ng gross domestic product ay dapat bumaba sa 20% o kaunti pang higit sa 20%. Katamtaman lang ang pagbaba at nananatiling matatag ang gas, kaya't inaasahan nating bahagyang bumaba ang demand sa langis habang hindi nagbabago ang sa gas
sa kabila ng lahat ng hakbang. Ang mga reserba ay nakatuon sa labas ng tatlong pangunahing kalahok. Sa Estados Unidos, maubos ito sa loob ng 9 na taon. Sa Rusya, sa loob ng 20 taon. At sa China, ay wala sila nito. Pero paumanhin po, Profesor, Ito ba ay neutral na tanong lang kung mas mahalaga kaysa inakala natin? pasensya na po, hindi atman langis ng Venezuela para dito. Grabe, kailangan pa itong i-refine. Tama, mali ang mga materyales. Na karaniwan at mas mahal na mga bagay. Oo, iba pa yan. Mabigat talaga, mas mahal. Pero ganon din sa Stelio. Ang sinasabi ko lang na hindi masyadong pumapasok sa detalye. Meron din ganitong napakalagang aspeto. Dahil nauubos na ang mga pangunahing yaman tulad ng langis at gas. Tungkol sa mga bansa na maaring mabuhay kahit walang internasyonal na pulisya. Kung totoo naman ang mga kwento na kinukwento ko, lahat ng mga reserba ay nasa ibang lugar. Halimbawa, isa pang interesting na bagay ay ang mga reserba ng gas. Paging Bito Scoop, ang mga reserba ng gas ay nasa Rusya. Siyempre, napakarami nito. Pero ang Rusya ay may 3,000 at mahigit pang mga misil. Kaya may mga bomba sila. Pero pagkatapos ng Iran, ang Iran ay halos kasing dami ng gas ng Rusya, ang Qatar ay medyo mas kaunti at ang Turkmenistan ay mas kaunti pa. Ibig sabihin, ang Iran ay may 3 beses na mas maraming gas kaysa sa Estados Unidos. Kaya ang gas ay nakasentro sa Rusya, pero hindi kasama ang Rusya dahil napahinto na ito, samantalang ang langis ng Rusya ay nauubos na. Ang gas ay nasa Iran, Qatar, Turkmenistan, Saudi Arabia at iba pa. Pero ang pinakamarami ay nasa Iran. Iran e Chechen. Lahat ng bagay na ito ay dapat isipin at Hula sa estratehikong pananaw para masiguro ang yaman sa susunod na 20 taon. Alam nating lahat ng alam din nila ang mga bagay na ito. Kung alam ko, alam din nila. Pero ginagamit ba nila ang kaalaman nila para gumawa ng estratehiya? O baka naman pumunta lang sila doon para magpanggap ng mga tangga. Pero wala akong kahit kaunting deep state. Meron pa kaya? Nagtatanong siya sa talino. Tingnan mo to. Ngayon, balikan natin sandali ang usaping militar dahil nabibigay ito ng ibang bigat sa mga nakikita natin tulad ng mga minesweeper at ang Tripoli na kamakailan lang gumalaw. Si Trump kahapon at ngayon ay tinanong kung natatakot siya sa isa pang Vietnam. Sagot niya, hindi, wala akong kinatatakutan. Sa katunayan, sinisimula na niyang sanayin ang Amerikanong publiko sa tinatawag na foot on the ground, isang bagay na itinuturing na bawal hanggang ilang linggo lang ang nakalipas. At dito gusto ko sina Paolo at Iorio dahil ngayon, salamat sa sinabi sa atin ni Giorgio, maari na natin silang pagdugtungin dahil wala namang saysay na maglanding sa isla ng Card kung saan halos 70% ng langis na ginagawa ng mga Iranian ang dumadaan, hindi ba? Pero kung pagsasamahin mo ang katotohanan na kung kaya mong manalo dahil sinakop mo ang isla na yon at sasabihin mo sa kanila na kung gusto nilang mabawi ito, mayon ay kailangang sumunod sila sa mga kondisyon natin, sa ganitong paraan, maari mong ipilit ang isang tagumpay. Kung goon pa rin sila, iba na yon, hindi ko alam. Kung iugnay mo ang mga bagay na ito, ang pangangailangan ng mga Amerikano at ang pangangailangan tapusin ang isang bagay sa estratehiya na hindi mo makuha sa taktika. Parang ang isla ng Kharg ay nagiging isang bagay na kailangan mong kontrolin nang may paa sa lupa. Dahil kung hindi, wala kang tunay na kontrol. Sa mga araw na ito, binomba nila lahat ng estrukturang militar, pero hindi tinamaan ang mga estrukturang may kinalaman sa langis. Kaya ang tanong ay, kung gusto mong mabawi ang Kharg, papayag ka bang makipagkasundo? Tama ba pagkakaintindi ko? Isipin mo yan, Paolo. Gaya ng sinabi ni Giorgio, ang tanging kita nila para makabangon ay ang langis. Ayaw nilang sirain, ayaw nila ng sakuna, kailangan din yan ng mga Amerikano. Kukunin nila ito at mag-uusap. Sa tingin ko, ito ang pinakamainam para maiwasan ng sakuna. Kung mawalan sila ng kakayahang magpatayo muli, mamamatay ako sa sason kasama ang lahat ng Filisteo na napatunayan ng ginagawa rin nila ito sa iba. May sense? Hindi. May sense naman. May sense ang pagsubok ng stage. Pero, may mga pero na mula sa isang panig hanggang sa kabila, maaaring may mga inaasahan.
Isa itong bagay na dapat gawin, ito ang dapat gawin o ito ang dapat iwasan. Gawin natin, tanggalin natin ang mga hindi dapat. Nakukuha nila, nagagawang kunin ng isla at kaya nila isara ang daluyan ng anumang posibilidad ng Iran na mag-export at magkaroon ng yaman. Sige, dito nila tinapos ang digmaan at pumayag ang Israel. Kung tatanggapin natin na totoong pahayag na isang mahalagang bahagi ng aksyong ito ay nagmumula sa katotohanang may kakayahan ng Israel na mag-pressure sa komunuan ng Amerika na hindi matatawaran. Hindi naman ibig sabihin na mas kaunti na ito ngayon, pareho pa rin ang mga dahilan na meron na. Ngayon, hindi na kailangan mag-isip ng kung ano-anong tsura o kakaibang bagay. Maaring may mga pressure na iba-iba ang pinagmulan, isang lobby na mas o hindi gaanong organisado, o kaya posibilidad ng pananakot na direkta mula sa ilang personalidad ng establishmento. Mula kina Trump at iba pa, marami pa. Sa tingin mo, kumapayag ba ang Israel na matapos ito lang ganito? Isang uri, isang bersyon na may estrogen ng pag-atake noong nakaraang Hunyo para lang masabi. Kaya ito ay nag-iwan ng lahat ng posibilidad na bukas. Hindi niya nakamit ang layunin niya. Ang nais nating tandaan ay nagsimula ang lahat ng digmaan noong Oktubre. 7 nang magbago ng hakbang ang Israel. Sa ganitong paliisip, hindi natin pwedeng ipagpatuloy na manalo sa lahat ng labanan at maghanda para sa susunod na digmaan. Inisip nila na ito na ang tamang panahon para sabihin na hindi na natin kailangang makipaglaban ng digmaan tuwing 5, 7, 10, 8 taon gaya ng ginagawa sa pagwasak sa iba. Ito ang kanila. Ibig sabihin nito ay ipalulunok sa Israel ang isang estratehikong pagkatalo dahil ibabalik sila nito sa kalagayan bago ang ika-7 ng Oktubre. Halos pareho pa rin, hindi naman talaga magbabago ang sitwasyon. Siyempre, wala na ang Syria, may Lebanon na, halos wasak na. Wala na rin ang Iraq, nandyan pa rin ang Iran, at nariyan pa rin ang malawakang pagkaput. Siguro ayos lang ito sandali, pero hindi ito ang tunay niyang layunin. Ang layunin ba ng gobyerno Israeli ay kayang ipalunok kay Trump ito? Kay Netanyahu, maaring o sa purong lohikan na pananaw o maaring napakaganda nito. Binabantayan ang isla ng Karg na hindi lang tungkol sa Iran at Estados Unidos. Mahalaga ito sa buong mundo dahil maaring sabihin ng Iran, gawin natin ito, gaano katagal kailangan natin. Kaya ako naman makulong ng 1 taon, kalokohan lang ito. Pero ikaw, sa loob ng 1 taon na yon, sa bahaging ito, walang barkong makakadaan dahil patuloy kitang babatuhin ng mga misil, mga rocket at mga misil at mananatili ang Hormuz sa kalagayan natin ngayon. At dahil dito, mararamdaman ang hindi direktang pressure ng ibang bansa sa Estados Unidos. Hindi ako naniniwala na basta mawawala sa Iran ang isla ng Karg ngayon at makikipag-usap agad sila bukas o sa makalawa dahil ito ay labang pang eksistensya para sa kanila. Ayaw din ng Iran na mabomba sila pagkalipas ng 8 taon. Gusto nila na maibalik ang balanse, na magkaroon ng pagkakaisa at katatagan. Lahat ng bagay tungkol sa digmaan ay parang pustahan. Kung sino man ang tumataya na ang ganitong hakbang ay magbabago sa takbo ng digmaan, tama lang na gawin niya yon. Pero hindi sigurado o hindi naman ganun ka-obvious na ang Karg ang sentro ng grabidad gaya ng sinasabi ng iba. Hindi naman ganun kabigat. Dito gusto kong marinig siguro na mula sa pananaw ng papaplano ay makakatulong sa akin dito. Ang isla ng Karg, ang sentro ng grabidad ng Iran. Kung wala ito, walang saysay ang maglabas ng sama ng loob sa mga parke. Jorge Alfaro, oo nga. Sa pananaw ng ekonomiya, ano pa ang iba pang malalaking pinakakakitaan ng Iran? Kailangan mong i-activate ang mikroponyo. Kailangan mo itong i-activate. Hindi ako sigurado. Kaunti lang alam ko. Mukhang mahalaga, pero hindi ako sigurado kung mapapasyahan ito. Mahalaga ito dahil napuputol ang daloy sa loob ng tiyak na panahon, maikli man o mahaba. Ito ang nandudulot ng pagsabog ng presyo, oo. Pero kung ito ba ay pangwakas? Hindi ko masasabi kung iiwan itong bukas o isasara. Ang sentro ng grabidad ng rehiyon, higit pa sa Iran, ay hindi Karg,
kundi ang kipot ng Hormuz dahil anuman ang maproduce sa karg ay kailangang i-export sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz. Kaya bukod pa dyan, wala ring saysay para sa mga Amerikano na kunin ang karg dahil ang karg ay wala namang ine-export na yon. Abang sarado ang Hormuz, para na rin naokupa nila ang karg pagdating sa kontrol. Oo. Jojo, tingin mo ba mas posible ang ground intervention sa paligid ng Strait of Hormuz? Naniniwala ako mag-intervene ang mga Marines sa mga isla sa Strait of Hormuz, lalo na sa isla ng Hormuz. Sa isla ng Kes, na nasa kahabaan ng baybayin at makakapigil sa pagpapaputok ng mga rocket laban sa mga oil tanker. Ang mga isla ng Abu Musa at Shiri na bukod pa rito ay political na pag-aari ng United Arab Emirates, ngunit inuokupa ng Shah. Noong dekada 70, bago pa man naging independyente ang mga Emirati at palaging inaangkin ng mga Emirati ang mga ito. Laging pinanghawakan ng Iran ito. Kaya may tsansa si Trump na regaluhan ang mga Emirati sa pagbabalik ng kanilang mga isla. Sa pagkontrol sa mga islang ito, maaaring muling magsimula ang daloy ng langis. At muli, sa puntong ito, ang mga Amerikano mismo ang magkakaroon ng kakayahan na buksan at isara ang gripo ng pag-export ng langis. Iranian. Dahil din sa puntong yon, susundan kita sa iyong pangangatwiran na talagang gusto ko. Maaring mapatunayan ng Marines ang ilan sa kanilang bagong doktrina. Maaring sila ang magtayo ng mga kilalang anti-access area denial na mga bubble na matagal na nilang sinusubukang pasukin. Kung ikukumpara sa kalabang Ruso o Chino, maaring ang mga Marines ang maglanding sa kahit anong paraan at magawang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga Iranian na babatuhin sila ng kung ano-ano. Pero kaya nilang magtagumpay at kung magtagumpay sila, maaari silang makagawa ng isang security bubble, anti-air, anti-ship at iba pa na talagang maaring muling pasiglahin at buhayin ang kalakalan. O kaya naman, hindi naman ibig sabihin na ang isa ay nag-aalis sa isa pa. Malinaw? Maaari rin itong kunin kasabay ng isla sa Golpo. Leo, magsalita ka mula sa 10. Dahil diyan sa 10, Gata Chichofa, Marines plus 10, nagsisimula ng tumibok. Sige, habang man dyan, dahil ipinakita mo kanina ang Tripoli, tingnan mo, makikita mo rin ito sa libro. Binanggit namin ito bilang 3 Lightning Carrier klase Amerika dahil isa itong aircraft carrier at nagdadala ng mga sasakyang panghimpapawid na kayang gawin ang lahat. Kayang magdala ng F-35, 20 F-35B na hindi basta-basta. 20 F-35B ay hindi lang basta eroplano. F-35B talaga ang mga iyon. Pero pwede rin itong gamitin sa landing operation, hospital ship, logistic ship o command ship. Kaya napaka-flexible talaga. At sa isang sitwasyon ng paglapag, ilang mga marino ang dumarating. Bukod pa dyan, Potensyal na 2,500, hindi hihigit sa 2,000. 2,500 hanggang 3,000, hindi ka makakakuha ng higit pa, kundi ilang isla lang. Ayan. At ang isang bagay, May elite na puwersa mula sa mga bansa ng arena. maaari itong maging o gano. Hindi mo na ito makukuha. Maraming Marines ang namamatay at hindi ito kayang payagan ni Trump bago ang midterm. Bago magpasko ng pagkabuhay. Darating ang mga barkong ito sa 1 o 2 linggo, kaya kailangan pang maghintay. Sige, tungkol sa mga A10, nag-live kami kamakailan tungkol sa A10 B52B1 na ngayon ay pinag-uusapan ulit natin ng buongga kasi doon mismo sa live tungkol sa A10. Sinabi natin 2 buwan o 1 buwan na ang nakalipas na, nasa Golpo ang mga A10 at nagsasanay ng sabay-sabay. Doon sa barkong yon, Trimaran, na tinakita mo kanina, na isang LCS, Little Combat Ship, na may papel bilang tagahanap ng mga mina. Samantalang ang mga A10, ano ang ginagawa nila? Naglabas ang CENTCOM ng mga larawan na nagpapakita ng mga A10 na aktibong gumagawa mismo sa lugar na ito. Eroplano na dapat ay retirado na yung taon, pero mukhang kailangan pa rin nila itong gamitin. Dahil kasing tanda ko na ito, pero nandyan pa rin at nagpapakita ng gilas para sa kung anong dahilan. Malinaw na sa isang sitwasyon na walang check na air superiority, nahihirapan ng A10.
kaya hindi pa natin ito nakikitang lumilipad sa Iran. Ginagamit talaga ito laban sa mga drone. Nilagyan nila sa ilalim ng mga pakpak nito ang mga APKVs na mga murang Hydra rockets, pero may laser guidance system na bagay para sa Shahed. Arabia, Europa na ganito, kaya gumagana sila. Pero ang mga A-10 ay ginagamit din sa anti-barko na pagmamanman dahil walang pumipigil sa isang A-10 na lumipad sa dagat at magpatrolya. At kapag may nakita itong maliit na bangka, hindi ko tinutukoy ang mga frigate o malalaking barko na may depensa, kundi ang maliliit na bangka. Perfecto, pwede itong paputukan gamit ang mga Maverick na mga missile na air-to-ground. May laser guidance, ibig sabihin may infrared guidance din, iba-ibang klase. O kaya ipaputukan gamit ang sikat na 30 na kanyon. Kaya isa itong murang sasakyan na hindi ganon kahalaga pero matagal sa labanan. Nakita natin itong lumipad sa Golpo na may mahusay na teknik. Kumpirmado ang paggamit nito sa Iraq. Oo, Sa teritoryo o mayroong ilang milya. Nanpaputok ito sa ilang mga milisya na kabilang sa Iraq. Oo, wala dito. Hallelujah. Hallelujah. ito ay noong 13 ng Marso, mga milisya ng Iran sa Iraq, lugar ng Kurdistan. Kaya doon shoot. Hindi ko alam, nalampasan ko pala. Pero hindi nakakagulat kasi kitang-kita naman na mas lumalakas ang kontrol ng Amerika sa Impapawid. Hindi pa ito suprema siya kasi nakita naman natin na may mga nawala ring Reaper, Siyam. Kaya ibig sabihin hindi pa talaga ganap na suprema siya sa Impapawid. Pero nakita rin natin ang mga FLAB Impito na lumilipad sa mababang altitude. Kaya masasabi kong ang sitwasyon May problema sa mga kakaibang sagupaan na ito kahit sa pagitan ng mga kakampi. Kasi parang dogfight talaga based sa ilang bagong video na lumabas. Kaya medyo kakaiba na hindi nila nakikilala ang 3 eroplano kahit na malapit na at napagkakamalan pa nila. Maraming kakaibang bagay. sinabi namin no na yung 3F, para sa mga hindi nakakaalam, yung 3F-15 na na-shoot down sa Kuwait, na sa amin ay parang kakaiba, 3 agad sa isang pagkakataon. Siguro gamit ang mga Sidewinder na short-range missiles. May video pa na sa isang frame, makikita mo parehong na-shoot down at nagpalipad ng missile. Ang F-15 ay hindi madaling mapagkamalan na MiG-29, lalo na dahil mas malaki ito. Tapos, alam mo na, piloto ka ng propesyon, hindi ka naman empleyado lang. Kaya, sa totoo lang, medyo kahina-hinala. Pero ang totoo, yung totoong totoo, hindi ko talaga alam. May hinala lang ako na may nangyayaring iba, pero wala akong ebidensya. Meron lang akong. Kinumpirma ng CENTCOM ang insidente ng tanker at mga pangalan ng 6. Ito'y insidente sa eroplano lamang. May isang interesting na punto rito. Nabasa ko na gusto ng Iran makipagpalitan ng oil tanker. Totoo ba yon? Ano ang posibleng epekto nito sa ekonomiya? Saludo ako, live. Hindi. Baka hindi lang talaga nakita, pero kung titingnan mo ng kaunti ang tracking ng mga barkong dumaan, kasi may ilang barkong Chino na dumaan, ilang barko na nakikipag-ugnayan sa Iran, sa mga Ruso, sa mga Chino at bagabot, mukhang yung huling barko na dumaan ay nagbayad gamit ang yuan imbes na dolyar. Ito ay isang balita na lumabas tungkol sa iilang barko na nakakadaan na alam nyo naman, kadalasan ay may bandila ng mga kakaibang bansa tulad ng Trinidad, de Tobago, mga ganyang klase. Sa totoo lang, alam naman kung kaninong mga kumpanya, kaya kakaunti lang ang nakakadaan. Para bigyan kayo ng ideya, ito ang mapa ng lahat ng barkong tinamaan sa iba't ibang araw. Alam nyo na, sa ganitong sitwasyon, walang magtatangkang magpalusot ng barko, maliban na lang kung may kasunduan ka. Oo, dahil sinusubukan ng Italia at ibang bansa na makipagkasundo sa Iran sa pagdaan. Ito ang dahilan kung bakit karamihan ng estado sa Europa ay ayaw tumugon sa panawagan ng Amerika. Kung may kasunduan ka na, di na kailangang magpadala ng sundalo doon. Hindi ka na lang makikialam sa sitwasyong ito. Ayan, gusto ko sanang magtanong ng isang mahalagang bagay, lalo na tungkol sa posisyon ng Europa sa kwentong ito mula sa pananaw ng ekonomiya.
Hindi ba nila pwedeng subukang gumawa ng isang bagay na katulad ng ginagawa ng mga Pranses at iba pang mga barko na ipinapadala sa silangang Mediterranean para kunyari ay tumutulong? Pero hindi talaga sila aktibong kasali, kumbaga. At magpapabayad sila dahil si Trump, gaya ng nakita natin, gusto niyang bumawi sa NATO at paulit-ulit niya itong binanggit. Lagi niyang sinasabi, may 50,000 sundalo tayo dito at doon, pinoprotektahan natin sila pero ayaw naman nila tayong bigyan ng kahit ano. Sige, Paolo. Lagi pa rin tungkol sa mga insurance. Sa tingin ko, baka konti lang ang pagkakamali ko na nagmungkahi ang Estados Unidos ng ganitong klaseng solusyon. Sige, kami ang mag-escort sa inyo. Hindi lang kami ang mag-escort sa inyo gamit ang mga barko, kundi kami rin ang mag-escort sa inyo sa halip na ang mga insurance. Ibig sabihin, para sa rutang tatahakin ninyo mula. Para sa Hormuz, merong pondo na sa tingin ko 20 bilyon dolyar na halos bumubuo ng isang sistema ng pandaigdigang mga insurance na maaring isa ring matalinong sistema. Sabi niya, babalik din sa akin ang perang ito kapag makaalis ka na sa Hormuz dahil unti-unti mo naman akong binabayaran. Pero sa kabila nito, inaalis ko sa kamay ng Iran ang nag-iisang estratehikong sandata na mayroon sila ang halos pagsasara ng tipot. Ang usapan ay gumagana ng maayos ang lahat. Hanggat napapaniwala ang mga may-ari ng barko na gamitin ng Estados Unidos tulad ng OIS, halos sa parehong presyo ng OIS. Pero kung unti-unti magsisimula ang sistema kung saan hindi na nagtitiwala ang mga tao, sapat na nalumubog ang isang barko, sapat na ring masira ang isa sa mga ito. Magpapatuloy ito dahil isa itong paraan ng pagpuwersa kaysa sakupin ng isla ng kargamento. Sasabihin ko sa iyo, ibibigay ko ang mga barko, escort convoy at kasiguraduhan na kung may mangyari, huwag kang mag-alala, ako ang magbabayad. Ibig sabihin, inuulit ko, malakas ang sandata ng mga Iranian. Sa puntong ito, kung pabagsakin nilang 2 oil tanker, magsisimula silang magdulot ng malaking pinsala sa insurance. At higit sa lahat, kakalat ang balita na hindi madaanan ang mga tubig na yon kahit pa may Navy ng Estados Unidos o wala. Kasama rito ang kahihiyan at pinsalang pang-ekonomiya na dala nito. Ito para sa kabuuan upang maglagay ng linya ng ugnayan sa pagitan ng aksyong militar at ng epekto sa ekonomiya kung saan sinusubukan ng isa na bawasan ang epekto ng isa pa. Isa itong balita, inuulit ko, tungkol sa 20 bilyon, maaari kong pag-usapan, pero isa itong nakakatakot na halaga. Ang iminungkahi ng mga Amerikano, kapalit ng sistema ng pandaigdigang insurance, ay kumbinsihin ang mga may-ari ng barko dahil hindi dapat makipag-usap si Trump sa mga bansa, kundi sa mga may-ari ng barko. Sila ang nagdedesisyon. Ang mga kapitan ng barko ay sumusunod sa utos ng mga may-ari ng barko, hindi kay Trump, at hindi rin sa kanilang mga pinuno ng gobyerno. Kaya kung makakakumbinsi siya, kaya ang halaga, Forse riprendono. kung hindi Naniniwala ako na gusto talaga nilang isama ang mga Europeo para maging escort sa paligid. May kapangyarihan ba ang presidente ng Estados Unidos na lumika ng state insurance nang hindi dumadaan sa Kongreso? Parang isang deleryong pakiramdam ng pagiging makapangyarihan ni Trump. Jojo, bakit ka nagulat? Ginawa niya ang pag-abordo peace treaty ayon sa international na batas, hindi bilang mga Rotarian ng kapayapaan. Pero paano naman ang mga pangakong ibinigay ni Trump? Sana nila ibabatay ang kanilang leverage ng halaga sa pampublikong utang na ilalabas pa lang o sa pampublikong utang na nailabas na. Kapag nag-isip ka lang sandali pagkatapos, makikita mo kung ano ba talaga ang garantiya. Anong garantiya ba talaga ang ibinibigay nila sa iyo? Ang insurance na kinuha mo ay dapat natupad, kaya kailangan mo ng ari-arian bilang suporta. Gagamitin ba niya ang kasalukuyan o hinaharap na pampublikong utang para magbigay ng insurance sa mga barko? Nagtatanong ako. para magbigay ng insurance. Sa kanila, hindi ganon. Hindi ito isang biro. Questo Biro nga ito, kumbinsido rin ako. Ngunit mas mahalaga kaysa insurance sa barko na alisin sa Iran ang kanilang strategic na sandata. Kung sa kahit anong paraan, pagbabayad, panunuhol, pananakot o lahat ng ito, mapaandar ko ulit ang kalakalan,
Kaunti na lang ang natitirang paraan ng Iran para makapanindigan. Pero yung mga technical na paraan, hindi ko alam. Yung technical, hindi ko talaga alam. Maaring siya ang pinili ng Panginoon, kaya pwede niyang gawin ang gusto niya. Ito ay tungkol sa ekonomiya. Kung si Horio Tungkol ito sa ekonomiya. Kasama sa plano ang 20 bilyong halaga ng insurance sa dagat kung saan si Chubb ang pangunahing katuwang ng mga insurer ng barko. ayos lang kasi gusto niyang hatiin ang panganib. Duda ako kung sapat ang 20 bilyon. Sa tingin ko, mas malaki pa ang ilalagay nila. Natatandaan ko na mas mataas pa ang mga numerong yon. May impresyon na parang, sabihin na lang natin, isang biro lang ito. O mas maganda pa, para mas elegante, isang balon de se. Ibig sabihin, inihagis niya ang balon de se na ito at tinitingnan kung ano ang magiging resulta. Malamang kulang ang 20 kasi kung may unang hati o sakuna, pwedeng maging 30 o 50 ito. Sino pa ang magbibigay ng 20? Bakit dapat maniwala ang tao? Poi, se non servivano. Hindi sapat ang mga kasinungalingan ng mga namumuno, kailangan ang mga kasinungalingan ng mga kumander. Ang tulong ng mga tao na sa totoo lang ay hindi naman kailangan ng tulong at pati na rin ang insurance. Dahil wala namang nangyayari, maliban sa mga misil na nagpapalitan mula sa isang panig ng exit papunta sa kabila. Isa itong komedya ng Pasko. Napakaganda. Magpahayag ng pagtutol bilang may bahay. Kung kapanipaniwala ang plano ng siguro ni Trump, anong ibig sabihin nito? Na may posibilidad na gumana ito. Kung may chance na gumana ito, iaasikaso ka ng Lloyd. Kung hindi ka nila inaasikaso, ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka dapat maniwala sa Lloyd na 300 taon na nilang ginagawa ang trabaho nila. May sarili pa silang serbisyo ng paniniktik upang malaman ang mga bagay matiwala sa sinasabi nila. May 20 bilyong datos dito, patuloy at limitado lang sa mga barkong pumapasa sa pamantayan, nakatuon sa katawan, makinarya at kargamento. 5 araw matapos, inanunsyo ng DFC na silang pangunahing insurance partner kasama ang iba pang Amerikanong insurer. Sa halip na gumawa ng murang universal insurance para sa lahat ng kargamento, nagpatupad ng administrasyon ng mas maigpit na proteksyon mula sa mga pribadong insurer. Sige, hindi ko alam. Kung ako ang may-ari ng barko, magtitiwala ako kay Lloyd. Na gumagawa nito, Patawad, makikisali ako pero marami pa ring hindi tiyak ngayon. Ito ay parang sitwasyon nung umaatake ang mga ulte, pero pagkatapos ay hindi naman sila umaatake kapag wala sa steroids. Basta't may choke point, isang makipot na daanan o isang sapilitang daanan sa dagat na kahit papaano ay nababantaan. Isang drone kada linggo para manakot, hindi na ito ligtas na daanan. Iyan ang katotohanan kung gaano ito kadelikado o kung ilang mina ang nandoon. 1, 10, 10,000, wala tayong alam. Paano mo masasiguro ang ganyang bagay, magkano mo isasiguro, magkano mo ibebenta. Ang pagdaan ng barkong yon, malamang makakalusot, malamang hindi. Wala silang ideya dahil masyadong malabo. Hindi pa natin alam kung may mga mina sa kipot ng Ormuz. Hindi natin alam. May iba't ibang klase, may natutulog lang at may na-activate kapag dumaan ng barkong militar, nakaset talaga sila para sa isang oras. Pero siguraduhin mo kung may isang bagay. Tungkol sa magnetic field o Marami sila. kaya may ilang kasamahan mula sa Navy na naglalayag sa mga lugar na yon ang nagsabi na, tingnan mo, halos ganun din. Ang arsenal ng mga mina ng mga Iranian ay mga gamit pa noong unang digmaang pandigdig para magkaroon ka ng ideya sa teknolohiya. Mula pa yon sa pagitan ng unang at ikalawang digmaang pandigdig. Alam niyo yung mga bilog na may tinik-tinik? Oo. Alcune. May ilang mina tulad ng aming manta na parang mga pyramid na ibilalagay sa ilalim na mahirap matukoy. Meron silang mga mina na elektromagnetiko, meron silang mga mina na akustiko, at iba pa. Tinatayang ang kanilang arsenal ng mga mina na gawa nila, may ilang galing China, may ilang galing Ilagang Korea, may ilang galing Rusya, ay umaabot higit o mas kaunti. Sa pagitan ng 2 at 6,000 mina sa dagat, sinasabi nilang may mga 10 roon, pero hindi alam kung saan, alin o paano. Kung gusto ninyo, pag-usapan natin ito mamaya.
Ipagpalagay natin matapos ang giyera, hindi pa rin mangako mga Iranian kay Khamenei kung may ulo pa siya. Hindi talaga sila naglagay ng mina, pero sapat nang sabihin nilang naglagay kami ng mga mina at hindi namin sasabihin kung saan. Isipin natin ang panahon ng pagtanggal ng mina. Alam niyo ba kung gaano kabilis maglakad ang tagatanggal ng mina? Isang buhol, ibig sabihin 1 milya kada oras. Sa loob ng 10 oras ay 10 milya ng isang guhit ng dagat. Ang huling malaking operasyon ng pagtanggal ng mga mina na nangyari sa mga lugar na yon ay yung sa harap ng Kuwait kasama ang mga mina ni Saddam Hussein, na si Saddam Hussein sa kabutihang loob bago siya pinatalsik ay ibinigay ang lokasyon ng mga minahan saan niya inilagay ang mga minang ito. At kahit na alam namin kung saan hahanapin, at kahit na merong isang flotang binubuo ng mga 30 barko ng mga tagatanggal ng mina mula sa buong mundo, 4 at kalahating buwan tumagal ang operasyon. At nandun ang mga Italyano. Nandoon ang mga Italyano at sila ang Ginawa malapit sa baybay ng Odessa noong minahan ng mga Ukranyano sa simula kasi may ilang naglibot din. ipinapakita ng mga operasyon na hindi ito matatapos o magbubukas sa loob ng 1 buwan. Kung may banta ng mamamina, bakit hindi dapat may banta? Dapat meron, tulad ng sabi ni Leo, dapat may kasiguraduhan na wala talaga. Kasi noong una, ikinukwento ng mga marinero na nag-a-alarm sila, mina daw, pero ref pala. Isang refrigerator na palutang-lugang sa tubig, akala nila mina. Ipinagbawal lang hukbong dagat ang pagtatapon ng itim na sako ng basura sa dagat dahil maaari ito magmukhang likod ng mina kapag lumulutang. Isipin nyo kung gaano kataas ang tensyon ng sitwasyon. Ang operasyon ng pag-aalis ng mga mina na dapat para sa buong mundo sa panahon ng kapayapaan, tumatagal ng buwan. Kaya ang Hormuz, kung matatapos man na yon ang digmaan, magdadala pa rin tayo ng samut-saring problema, pasensya na sa salita, ng mga Balkansi ng hindi bababasa. Per Kalahati ng tag-init, kung hindi man mas matagal pa. Che però vede la gente paura. Pwede tayong makialam, lalo na at maganda ang relasyon ng Italia at Kuwait, kaibigan natin sila, at matagal na tayong may matatag na presensyang militar doon. Ngayon, may issue na nawala ang isang Predator natin, may 4 tayong Eurofighter, at magaling tayo. At isa tayo sa pinakamagagaling sa mundo. Meron tayo mga Katsiamin, mga lumang mina, klase Lerici, klase Gaeta, mga gamit na 35-40 taon na ang tanda, mga luma na talaga. Pero alam natin kung paano gawin at ginagawa natin ito ng mahusay. Hindi mo ito kaya mag-isa, kailangan mo ng kasama. Kaya pwedeng sabihin ni Trump na ipadala lahat yon. Dumating din noon ang mga Hapones para alisin ang mga mina. Ang mga Indiano, mga Chino, ang Belhika, Ang Belhika, ang hukbong dagat. ang Belhikano ay halos lahat ng eksperto. Alam mo ba na ang hukbong dagat ng Belhika ay hiniram ang doktrina ng pag-alis ng mina mula sa hukbong dagat ng Italya? Ibig sabihin, tayo ang nagbigay ng doktrina natin sa kanila kung paano gawin. Kumbaga, ang doktrina para ipaliwanag kung paano ito ginagawa. Pero nananatili pa rin yung panahon na yon, 4, 5, 3, 6 na buwan mula nung matapos. At sa panahong yon. Tandaan natin na pati ang mga Indian, sila rin ang unang may interes na muling magsimula agad ang daloy. Kaya malamang na sila rin ay mag-organisa para maiwasan ito. May isang tanong. Subukan bang simulan ang bigmaan ng Tsina at Rusya ngayon? Naipit ang mga Ruso sa Donbas, nawala ng 2 tagapagtustos ng langis ang Tsina, at abala ang mga Amerikano sa Iran. Walang may interes na gumawa ng kahit ano, sa katunayan, halos nakakahiya na. May sitwasyon na parang risiko, kung di mo alam ang gagawin, umatake ka na lang, hindi ang Kamchatka. Pero bukod pa dyan, yung sikat na Tripoli ay nanggagaling mismo sa bahagi ng Pasipiko. At kakaiba ito dahil sa katotohanan nagtitiwala si Trump na alisin ang isang asset na ganyan mula sa isang lugar na dapat ay prioridad ng Estados Unidos. Nakikita niyo ang libro, kakaiba talaga. Ibig sabihin ba ay tumataya siya sa Iran? At saka mga pare, buti na lang at kailangan talagang mag-focus ng Estados Unidos sa mga Amerika sa sarili nilang hemispero. Lagyan ng sapin ang paa ng aso. Buti na lang may bagong doktrina si Moron, kung wala, ewan ko na lang ang mangyayari.
Sa totoo lang, sobrang galit ng mga naiki sa kanya. Vance, mapapansin mo, halos nawala na si Rubio. Wala ka nang marinig tungkol sa kanya. Ngayon, lumalabas pa ang tanong ni Christian Cufini. Ayon sa diplomatiko ng Inglaterra, sina Witkoff at Kushner ang gumagawa ng patakarang panlabas ng Amerika at tinawag silang mga asset ng Israel. Hindi naman mali yun, kasi kung titignan mo ang sinabi ni Witkoff sa The Hill noong Pebrero 23, sinabi niya na 1 linggo na lang ang pagitan nila mula sa paggawa ng mga nuclear bomb. Anong 3 taon ng 3 taon? 1 linggo lang yon na mas maikli kaysa sa sinasabi ng sarili nilang intelligence services. Pero yung ba ang basang panaginip ni Bongbong? Kaya malamang ay nagtrabaho sila. Hindi naman siguro mahirap baguhin ang opinyon ni Trump kasi siya mismo ay binabago niya ang sinasabi niya. 6 na beses sa loob ng 12 minuto. Kaya tingin ko madali lang din siyang paikutin, madali siyang mapaniwala at mapabago ang isip sa mga bagay-bagay. Kaya malamang kung susuriin din ang nangyayari, ang nakikinabang dito ay ang Israel ay puro pakinabang lang. Panalo man sila sa estratehiya o sa taktika, sa kabila nito, ang Iran ay nakaranas ng matinding pinsala at sa ngayon, matagal-tagal pa bago sila makagante. Ako si Garvino at sinasabi ko na kung sumiklab ang pandaigdigan digmaan ngayon, hindi ko kasalanan yon. At paano ang mga nakaraang pagkakataon? Ang mga nakaraang pagkakataon, tama ang sabi ni Giorgio Grazie. Hindi niya kailangan tumawid sa mga tulay sa Sarajevo. Mahalaga ay hindi siya dumaan sa mga tulay sa Sarajevo. Salamat. Gusto ko sanang sabihin ang isang bagay. Sige, sabihin mo na. Sige, sabihin mo. Tungkol sa kasaysayan ng unang digmaang pandaigdig, sumabog ito. At ang pangpublikong utang ng Gran Britanya, Pransya, Alemanya at Rusya. Na sila ang mga naglalaban-laban noong araw ng pagsiklab ng deklarasyon ng digmaan. Walang gumagalaw, nagbabago ang mga presyo. Ibig sabihin, iniisip nila gaya ng mga politiko at general na magtatagal ito kaya hindi nag-react ang mga pamilihang pinansyal. Ang hindi pag-react ng mga pamilihang pinansyal ngayon ay paano ko ba sasabihin isang baluktot na pag-uulit ng pampublikong utang ng Europa para sa Sarajevo. Ibig ko sabihin, 2 buwan lang ito gaya ng dati. Mali pa o tama ang tingin nila? Kasama ito sa serye na hindi makapangyarihan ang mga pamilihang pinansyal. Sandali, Giorgio, tandaan ikaw ang ekonomista, kaya dapat ikaw ang sumagot sa mga tanong na ito, hindi kami. Mali na nagsisimula ng umikot sa atin ito. Pasensya na, hindi alam ng ekonomista minaharap at gumagawa sila ng mga bagay na bago. Hindi rin alam ni Giorgio ito. Sa nakaraang 18 taon, dumaan tayo sa sunod-sunod na krisis tulad ng COVID at digmaan sa Ukraine. Hindi ba't ang mga merkado at pati na rin ang mga nagtatrabaho sa mga merkado ay nakabuo na ng mga mekanismo sa pamamahala ng krisis dahil nga sunod-sunod na itong nangyayari. Sunod-sunod, Tuloy-tuloy ang pagsagip. Ang tunay na kwento ng pananalapi nitong mga taon ay ang pag-intervene ng mga sentral na bangko. At alin sa mga sentral na bangko ang kumbaga nagbaha ng likwididad sa mga merkado. Tulad dati, ang sentral na bangko ay bumibili ng obligasyon ng mga ordinaryong bangko ng kredito. Maraming likwididad ngayon ang mga ordinaryong credit bank dahil naibenta na nila ang mga titulo. Sa halip na gamitin ang likwididad sa tunay na merkado, ginagamit nila ito sa pamilihang pinansyal. Dito na nagaling ang pagtaas ng presyo ng mga pinansyal na ari-arian dahil ang likwididad, imbes na sa tunay na ekonomiya, ay napupunta sa pinansyal na ekonomiya. Kaya ang paglago ng mga pamilihang pinansyal na parang walang nangyayari ay tinatago, kumbaga, ang hindi kapanipaniwalang paglago ng supply ng pera mula sa mga sentral na bangko. Kaya ito ay naging parang tompatulog habang ang mga pamilihang pinansyal na puno ng likwididad ay patuloy na tumataas. At wala namang gustong mag-isip kung tama ba o hindi, ito ang kwento. Ang tanong ngayon ay, anong pustahan ang pwedeng gawin ng mga pamilihang pinansyal? Pwedeng gawin ng mga pamilihang pinansyal ang pustang ito kung mayroong matinding krisis. Kaya bumabalik ang Bangko Sentral para makialam, bumibili ng mga government bonds na pag-aari ng mga ordinaryong bangko. Sa puntong ito, muli, ang likwididad na ito ay mapupunta sa mga pamilihan na nagpapaliwanag kung bakit hindi bumagsak ang mga pamilihan. Kung ganon, wala talagang nakakalam kung ano talaga ang mangyayari.
Gusto ko lang sabihin na sa likod ng mga European bonds ng Sarajevo ay ang hindi pagkakaintindi sa kung ano ang mangyayari. Sa likod ng katahimikan ng mga stock market at bond market na iyon, malamang na hindi ito tungkol sa paghusga kay Ormuz o kung ano paman. Nariyan ang ideya na sa huli, ang Bangko Sentral ay makikialam pero hindi sa pagbabago ng interest rate. Mag-inga, bumibili ng government bonds na nabibigay ng likwididad sa mga bangko. Sa sistemang pinansyal na siya nagpapatakbo. Kaya laging isang analytical na problema ito. Hindi dapat ilagay sa bibig ng mga pamilihang pinansyal ang mga uri ng paghusga na hindi tama. Tama ka, Giorgio, kasi kamakailan nag-live ako tungkol sa isang aspeto ng artificial intelligence. Napag-usapan din namin ang unang prototype ng BlackRock ng Aladdin. Ano ba yon? Hindi naman yung software na pumupunta roon para magspekula ng mga aksyon. Sinusubukan niya makita kung paano ang takbo ng isang aksyon sa pinakamasamang sitwasyon at sa pinakamagandang sitwasyon. Kaya masasabi nating pinapredict niya ang siguradong takbo, isang siguradong kita. Malamang napag-aralan na nila lahat ng maaring mangyari sa loob ng 3, 6, 9 na buwan at bago po. Alam na nila kung paano ito hawakan dahil may limitasyon. Hindi, tinatanong ko ang ating mga militar, may technical na limitasyon. May aircraft carrier tayo na nasa dock na nire-refuel at iba pa. Mayroon pa tayong iba na nagkaroon ng sunog. Gaano katagal sila pwedeng mag-operate bago kailangan ng pahinga? Para rin sa'yo, Leo, mga cell, maintenance, ATBP. Gaano ka-autosufficiente ang isa pagdating sa bala, pagkain, hindi kasama ang gasolina? Alam ko na, kaya nilang tumagan ng taon kahit hindi umiikot. Pero paano naman ang iba? Pagod, mga tao, mga selula, at iba pa. Sagutin mo, hindi. Nabanggit mo yung militar, kaya pumila rin ako kasama ng iba. Kasama ng lahat, pumila ako para sa alam niya tungkol dito. Ako'y sobrang ignorante. Ako ang pinakawalang kwentang bahagi ng grupo. Sige, merong buong sistema ng logistical na supply. Sa paligid ng kahit anong barkong pandigma ay may mga barkong logistika. Meron din tayo niyan, klase Vulcano, para talaga yan sa ganitong bagay. Sa teorya, kaya silang tumagal ng mahigit 1 buwan, siguro 2 buwan, basta tuloy ang supply. Pero usapin pa rin ang pagod ng tao. Ganito rin para sa Israel kasi nung simula ng digmaan na ito, gumamit sila ng 200 fighter jets o baka mas marami pa. Sa tingin ko, Na may 200 at 50 o 300, marami na yon. Kailangan mo pa rin gawin ang regular maintenance ng mga sasakyan. Kaya sa isang aircraft carrier, nandun sila. ang mga aksidente ay maaring nagpapakita na hindi lahat ng mga sasakyan ay handang-handa at nagsisimula ng magkaroon ng antas ng stress at kawalan ng konsentrasyon. May pagod sa mga piloto at pagod din sa mga tauhan na gumagawa ng maintenance. Sinasabi ko, tapos ay mayroong 75 na mga eroplanong pandigma sa karaniwan sa isang klase ng Nimitz at Ford. Minsan, mas marami pa. Pero sa karaniwan ay 70 hanggang 75. Malaki na iyon kung mga eroplanong pandigma lang, dagdag pa ang mga helikoptero. Hawkeye na may radar, Hawk, mga panghatid ng sulat at iba pa. 75 na lahat ng eroplanong pandigma. May mga panahong tumataas ang bilang, pwedeng maraming misyon sa isang araw. Wala akong eksaktong datos ngayon pero pwede ko iyong hanapin. Kailangan pa rin gawing normal ang bilang. Meron, sa tingin ko ang tawag doon ay surge. Ibig sabihin may panahon na sobrang taas ng bilang ng mga misyon. Pagkatapos nito, kailangan bumaba ang bilang para makapagpahinga ang crew at gawin ang maintenance ng sasakyan. Mahirap magtakda ng oras dahil maraming variable. Hindi pwedeng magpatuloy ng matagal gamit lang isang aircraft carrier dahil may isa nang nag-operate sa harap ng Golpo ng Persico. Yung Ford dumating na, nagkasunog, parang bumabalik na ulit ng Creta. Kung tama ang alaala ko, pero di ako sigurado. Ayang. May isa pang paparating, ang Bush, mukhang parating na at siguro nasa gitna ng Atlantiko. Iraq, 2,035 aircraft carrier yon. Naalala ko lang, buti na lang nandyan si Paolo na tumutulong sa akin. Totoo nga, 5. Quindi, habang tumatagal, pakiramdam ko hindi pa buo ang puwersa na magsimula ang kwento. Build-up phase pa lang.
Tapos nagkaroon ng biglang bilis dahil sa mga alam nating dahilan. Tama ang sitwasyon na ito. Hindi lahat nakapanood ng live. Ang dahilan kung bakit ito nangyari sa oras na yon, karaniwan kasi gabi ito nangyayari, ay dahil may maliiting pampulitikang patibong, kumbaga, ang pag-imbita sa kanila sa usapan sa loob ng parlamento. Pagkatapos, bumalik sila at nagtipon-tipon ulit para pag-usapan kung ano ang napag-usapan nila kasama ang mga Amerikano at ang mga humanista. At doon mismo sila tinamaan dahil nagtipon-tipon sila. Masama ang mag-isip na masama, kasalanan yon. Hindi ko alam kung si Bibi Trump ay ganoon din. Parang hindi ko siya nakikitang ganito mag-isip. Pero ang mga Israeli, binigyan pa sila ng dahilan para magtipon-tipon. At para bang sabi nga ng Glorious Bastards, Pero una o lahat sa isang basket. Pero sa uli, natatapos din ang mga digmaan, kailangan ding magkaisa. At may halaga pa ba ang salita mo ngayon kung ang kasaysayan mo ay tuwing may summit ka? Ginagawa mo lang ito para hindi sundin o patayin ang mga taong dumadalo. Alam niyo naman kahit anong pangako sa ganitong usapan, pag uwi mo, titingnan ka lang nila at sasabihin, "Oo, sige, sana nga, ewan ko." Lagi namang nauuwi sa wala, naalala mo nung oo. Oo, palagi tayong nabibiktima. Tingnan mo ang mga Kurdo. Sa ikalimang beses na sinabi kong mauna na kayo, susunod kami. Ngayong pagkakataon, sinabi kong kami muna ang mag-iisip sandali. Kasi based sa mga nangyari dati, sa huling 4 na beses na pinauna nyo kami, una kaming binaril ng mga kalaban. Tapos kayo rin mismo ang bumaril sa amin mula sa likod. Ngayong pagkakataon, kayo naman ang gumawa nito. Pati ang mga Kurdo na sa totoo lang, wala rin naman silang gaanong pagpipilian. Sabi ko sa kanila, kung gusto mo ng sariling estado, lumaban ka sa digmang ito na ito na ang huli. Kasi 5 beses na nilang sinasabi yan. Kaya ngayong pagkakataon, hindi na sila masyadong naniwala. Kaya darating ang panahon na kailangang timbangin kung gaano kahalaga ang salita ng mga estado. Tandaan, ang salita ng estado ay isang estratehikong sandata. Napakalakas nito. Ayan, tingnan mo Paolo, tingnan mo. Nagbanggit ka ng mahalagang punto dahil ginamit nila itong bagay na ito na magkita tayo sa isang pagpupulong. Pinapatay nila ang mga leader ng Hamas, pati na rin siguro ang Iran at iba pa. Sa tingin ninyo, ano ang magiging epekto ng estratehiya ng Israel na gawing wasteland ang lahat para lang tapusin ang usapan sa isang tao sa pangmatagalan? Para sa akin, walang koalisyon na nabubuo dahil lang sa takot. Ngayon, kung gusto mong bumuo ng isang posisyon ng pamumuno sa isang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng takot sa lahat ng iyong mga kapitbahay. Parang si Mil sabi sa trato mo sa kanila, parang sila ang huling papel sa karto. At alam nilang ang tanging option nila ay manahimik, sumunod, o kaya ay tumanggap ng bomba sa ulo bilang paunang kondisyon ng isang alyansa. Hindi ka makakalayo. Isipin mo na lang na kung titingnan mo ang lawak ng teritoryo ng Israel, nakaunti lang na mas malaki kaysa Basilicata, hindi ito biro. Na may 9 na milyong tao at sa paligid nito, tansya ko, may 4 na rang milyong tao na gusto nilang tratuhin bilang mga alipin. Walang basihan ng mga numerong ganyan. Wala talaga. Maliban kung pipilit nilang Israel na mamuhay sa tuloy-tuloy na digmaan o matinding kontrol na ayaw naman niya. Sa lahat ng kaguluhang ginagawa niya ngayon, nandito rin ang mga kasunduan ng Abraham na lagi natin binabanggit. Pero yon ay kapag walang nagpapaputok. Kaya kung walang nagpapaputok at sa Dubai pumupunta ang tao dahil magandang buhay, ang Iran naman ay kontrolado sa kabuuan. Sige, pag-usapan natin ang mga kasunduan ng Abramo. Pero ito rin ang paksa ngayon. Sa Syria na nawala na, sa Lebanon na kinakain na nila, sa Iran na binubomba na nila. Sa madaling sabi, kung nandun ka at sino nagsabing 10 taon pa, baka ako na ang susunod kasi hindi na ako bagay sa estratehiya ng Tel Aviv. Pero bakit ko pa gagawin yon? Ibig sabihin na pag-usapan na ang kawalan ng tiwala na wala namang matinding pagmamahalan pero kahit paano ay may kapakinabangan sa kabila ng kawalan ng tiwala. Ang isang estado sa Golfo, sa totoo lang, mas makabubuti para sa kanila na magkaroon ng kasunduan sa pakikitungo, kapayapaan sa Iran dahil doon sila mismo nakatira. Ang Qatar at Emirati ay magkatapat sa Iran kaya kailangan nilang maghanap ng balanse o gitnang posisyon.
ipinakita ng Iran na kahit protektado sila ng Amerikano at inaatake ng Israeli, 4 na putok ng kanyon lang ang kailangan. Palagi nilang nagagawa na sa pagitan ng salita at gawa at ang kanilang yaman sa ekonomiya at reputasyon ay napapahamak nila. Kaya mas makabubuti para sa kanila na makahanap ng balanse kina Abib, Teheran, kaysa sa iba na hindi naman kayang protektahan sila. 100 sa 100. Tapos na ito at may ilan ang nag-iisip tungkol dito. Mr. Iwan natin sa huli ang mga tanong na wala sa paksa, huwag kalimutan ang mga iyon. Nakita natin na nag-alok si Zelensky ng proteksyon laban sa drone, hindi maganda ang trato sa kanya. Ayon kay Zelensky kahapon, nagpadala sila ng mahigit 200 eksperto sa ibang bansa. Si Trump ang nagsabi muna ng oo, tapos hindi. Babe, buse, paano nga ba ang itsura nun? Pero sa totoo lang, 200 eksperto mula sa Ukraine ang naipadala na sa iba't ibang bansa. 4-5 bansa, Kuwait, Brescia, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates at iba pa. Opisyal na pahayag ni Zelensky, kaya di ko alam bakit may mga taong obsessed pa rin sa kanya. Interesante makita si Orban sa Hungary na buong kampanya niya sa politika ay tungkol kay Zelensky, Zelensky, Zelensky. Sa sobrang ganun, yung isa pang Magyar sa isang punto ay nagsabi, "Uy, nandito rin ako." Oo, ang ibig sabihin, hindi lang siya, 2 kami, 3 kami. Kaya interesante makita kung gaano ka-obsess ang ilan sa mga ganitong bagay. Sige, may iba pa ba kayong gustong talakayin? O Rio, gusto mo bang sumagot kay? Pero tungkol sa usapin ng tiwala, akala ko ang tinutukoy mo ay higit sa lahat ang Amerika at ang tiwala sa Estados Unidos. At iyon ang problema ng pamumuno ni Trump, dahil si Trump ay literal na ginagamit ang Estados Unidos na parang ito ang pinakamalaking laruan sa mundo. Siya ang may-ari ng laruan, gusto lang mag-enjoy at halatang hindi iniintindi ang mangyayari pagkatapos ng kanyang pagkapangulo. Kaya oo, talagang sinisira niya ng malaki ang tiwala ng ibang bahagi ng mundo sa Estados Unidos. Bakit soft power? Ang Amerikano ay marahil ang pinakamakapangyarihang baraha na ginagamit ng Estados Unidos para ipatupad ang kanilang hegemonya sa mundo. At sinisira ito ni Trump. Totoo nga na sa oras na makipagtalo siya sa Canada, sa Europa, sa Australia o sa Hapon. Hindi naman ibig sabihin na okay, ang Canada, ang Hapon at ang Europa ay naiiwang mag-isa. Siya ang nai-isolate at yung mga ina-take niya, silang nagkakaisa. Kasi mas nagtitiwala sila sa isa't isa kaysa sa kanya. Kaya ito ay isang problema na malamang pati ang susunod kay Trump, kahit pa isang demokratiko, ay haharapin din. Malaking problema ang tiwala mula sa ibang bahagi ng mundo. Pagdating naman sa Israel, dito ay medyo hindi ako gaanong sang-ayon dahil sa panig ng Israel. Ang estratihiya ng pagtama sa mga lider na kanilang mga kalaban ay isang typical na estratihiya ng pagtutok laban sa isang asimetrikong kalaban. O kung gusto ninyo, ito ay isang typical na estratihiya ng kontra-terorismo. Tinatarget, tinatamaan at inaalis mula sa itaas pababa ang mga lider ng kalaban. Asimetriko. At dahil ang mga kalaban ng Israel, yung totoong mga kalaban, yung talagang nananakit sa populasyon ng Israel, ay mga asimetrikong kalaban, malinaw na Israel. Hindi nila inisip na kapag tinanggal ko ang leader ng kalaban, sino na ang kakausapin ko sa dulo? Dahil ang Israel ay hindi talaga nakikipag-usap sa mga terorista at tinawag na terorista ang lahat ng kanilang mga asimetrikong kalaban. Nag-iiba ang usapan kapag estado o bansa na ang kausap. Sa katunayan, hindi nila ginagamit ang ganitong uri ng estratehiya sa mga estado ng Golpo. Hindi nila ito ginagawa sa Jordan at hindi rin nila ito ginagawa sa Arabia Saudita. Ang katotohanan ginagawa nila ito sa Iran na isang estado o bansa at hindi isang asimetrikong kalaban. Ipinapahiwatig nito na tuluyan ng inalis ng Israel
sa usapan ang posibilidad ng pagpapalit ng rehimen. Hindi nila inasahang makipag-usap sa bagong pamahalaan ng Iran dahil hindi nila inakala ang pagkakaroon nito. At wala rin siyang balak na makipag-usap sa kasalukuyang pamahalaan ng Iran. Gusto lang niyang tiyakin na hindi ito makakapanakit. Kung epektibo man o hindi ang estratehiyang ito, yan ay kailangan pang makita. Pero mula sa pananaw ng intelligence, nakikita ko ito bilang paraan ng operasyon ng Israel. Oo, interesante ito dahil tinitingnan ng mga Amerikano ang Iran marahil bilang isang ahas. Para sa Italia, tapos na ang ulo. Pero alam ng iba na isa itong hydra, maraming ulo. Hindi lang sila tumigil sa pagpatay. Yung huli nilang pinatumba, pati mga mensahe sa X, siniguro nilang sabihin na sila ang gumawa, sariling operasyon at walang tulong mula Amerika. Loro naman. Hindi alam ng mga Amerikano kung nasaan ang mga pinuno ng Iran. Habang naniniwala ang mga Israeli na wala silang partikular na interes sa intelligence. Habang iniisip ko na alam ng Mossad ang lahat ng nangyayari sa lugar na iyon, Hindi lang Amerikano, wala ring ideya ang iba kung saan pupunta. Sanayon ako kay Coronel, pero yun na ang iniisip ko simula pa nun. Ang end state ng mga Amerikano ay hindi pagtatayo ng rehimen o arkitektura ng pamahalaan. Nakita natin ito sa Iraq, nakita natin ito sa Afghanistan, at ngayon sa Venezuela. Kailangan nilang sirain kung anong kailangan nilang sirain at tanggalan ng armas ang mga dapat tanggalan ng armas. Pagkatapos kung sakaling may mabuo na gobyerno na may revolusyong bayan, doon ko sila makakausap. Ayos lang kung wala, ideklara kong panalo ako at uuwi na lang. Natanggalan ko sila ng armas, nakuha ko pa ang mga misil at launcher. Noong Hunyo 25, nawasak na ang programang nuklear ng Iran at ngayon hindi na dahil hinahabol pa rin nila ito. Kaya nga may mga nagsasabing winasak na nila ang nuklear ng Iran, 8 buwan na ang nakakaraan. Pero hanggang ngayon, hinahabol pa rin nila ito. Ang accountability na isang salita na wala sa wikang Italyano, kailangan nating ipaliwanag. Ito ay isang salitang Ingles. Masasabi ko na ang mga Ingles, sila mismo, yung mga nandun, hindi na rin nila alam kung ano talaga yon. Kasi kahit sino pwedeng magsabi sa'yo, uy, nung Hunyo sinabi mong nawasak na ang nuclear ng Iran, pero nandito pa rin tayo. Walang nagsasabi sa kanya ng mga galitong bagay. Napakabigat nito. Tama na si Coronel, si Trump ay parang naglalaro lang sa laruan ng Amerika hanggang sa masira ito. may Amerikanong komentador na nagsabing, parang batang 10 taong gulang na makita ang flamethrower, sinunog niya lahat ng hardin sa paligid. Magandang imahe yan. May tanong para sa iyo mula kay Cristiano Goffini, Alfaras. Karaniwan ng ginagamit ni Monaco ang kanyang kapangyarihan para payamanin ang sarili at mga kliyente gaya ni Donato at tinatalakay din niya ang insider trading na may kaugnayan sa mga isyung pangdigmaan. Sa Poly Market, may kakaibang pustahan na lumalabas kalahating oras o 1 oras bago ang pag-atake ng Amerika. At may isang tao na kumikita ng milyon-milyon dahil maaring isa talaga siya sa Sandcom o isang militar na may alam. Para narating na natin ang mataas na antas kasama sina Elon Musk, Thiel at iba pa. Mas mainam palawahin ang pagsusuri dito. Kaya kapag nagreklamo ka sa bandang huli, parang nauubos ka na rin sa paulit-ulit na yan. Mapapasama ang Bitcoin sa mga asset ng central bank, sumasabog ang Bitcoin. Hindi totoo. Bumabagsak, binibili mo. Bago ka magbigay ng pahayag. Ibang punto, may 2 interesanteng artikulo sa Foreign Affairs tungkol dito. Ang una ay nagsasabi sa isang bagong sistemang pampolitika kung saan may isang pinuno at isang grupo ng mga yes men na nakapaligid sa kanya. Ang ehemplo ng ganitong pananaw ay si Putin na nag-iisa sa harap ng isang napakalaking mesa at pagkatapos ay napapalibutan ng mga taong napakalayo sa kanya. At lahat sila ay sumasang-ayon sa kanya. Walang may lakas ng loob na magsabi sa kanya na hindi sila sang-ayon. Ang sistema Amerikano ay nagiging isang sistema kung saan may autokrata na papaligiran ng mga yes men na nanginginig. Matagal ng ganito ang sistemang Ruso. Ayon sa Foreign Affairs, ganito rin sa China, mula nang tanggalin ni Xi ang mga general na hindi niya kaalyado. At pagkatapos, lahat na hindi sumasakayon sa kanya ay tinatawag na corrupt. Itong bahagi na ito ay isang lumang kwento. Ayan, meron talagang ganyan doon. Isang sistema
kung saan ang tatlong kapangyarihan ay nagiging mas autokratiko pero mas personal din. Ang galawang artikulo mula sa Foreign Affairs tungkol sa kleptokrasya. Dahil sa loob ng konsentrasyong ito, kumbaga sa mga personalidad, umiiral din ang isang buong sistema ng pabor-paboran, pagpapayaman ng mga taong malapit sa kanila at iba pa. Baka mas kaunti sa China, pero konti lang alam natin doon. Sa Rusya at Estados Unidos, ganito talaga ang sitwasyon. Nasa harap tayo ng bagong sistemang pampolitika tulad ng nangyari sa Unyong Soviet para sa mga nakakaalam ng kasaysayan ng Rusya. May mga paloob na debat sa Partido Komunista, hindi ito pampubliko, pero may mga hindi sumasangayon, may mga tumututol, may mga nakikipagdiskusyon. Malinaw na walang pagkakamali ang mga tao, pero sa loob noon ay meron. Sa kaso na kaibigang Putin, wala nito dahil hindi sila nag-uusap, walang dialektika. Kaya may pagtalon kumpara sa panahon pagkatapos ng komunismo. Kasi mas masinsin pa ngayon. Ang kapangyarihan, dahil doon ang kapangyarihan ay nasa isang partido, hindi sa isang leader. Totoo yun. Palagi kong ipinapansin na sa Unyong Soviet, 173 milyong tao, Russia, ay may 600,000 tauhan ng KGB na yon ay nasa ilalim ni Putin. Kahit na 142 milyon na lang sila, mayroong 512,000 pa rin. Kaya Ito ay union. Union. Ito ay isang union. Kaya para sa akin, mahalaga na makita ang dalawang artikulo ng Foreign Affairs na ito. Sa halip na sabihin na tingnan mo yung may sombrerong karot at baliw, dito meron tayo mas malala pa ang sombrerong karot, baliw. Dahil ito ay isang sistema kung saan wala ang tinatawag na check and balances. Wala dito ang check and balances ng Estados Unidos. Na isang bagay na sinasabi ng lahat, check and balances. Ipapansin ko lang ang huling bagay tungkol sa site na ito, na ang pagkakaiba ng mga demokrasya at mga autokrasya ay ang bilis ng paggawa ng mga desisyon. Mabilis magdesisyon ang mga autokrasya, pero madalas malaki ang pagkakamali dahil hindi masusi na pag-usapan ang mga desisyon. Mabagal ang demokrasya, pero mas kaunti ang mali dahil lahat ng variable ay pinagtatalunan. Yung mga nagsasabing ayaw nila sa demokrasya dahil mabagal at nakakainip ay talaga namang laban sa demokrasya. Sa totoo lang, gusto niya ng panganib at matalo dahil madalas ang mga autokrasya ay maraming pagkakamaling di ginagawa ng mga demokrasya. Simple lang kasi mas matagal nilang pinadidebatian ng mga bagay bago nila ito gawin. Nasa sistema tayo kung saan sa Estados Unidos at Rusya may mga desisyong hindi masyadong pinag-iisipan. Kaya hinahayaan na lang nila kung anong mangyari. Sobrang sama, alam mo, may biro noon sa Moscow na nagsasabing ang pagkakaiba ni Putin at ni Hitler. Katulad ni Hitler, inakala ni Putin na makukuha niya ang Kiev sa 3 linggo gaya ng 2 linggong ginugol ni Hitler sa pagsakop sa Pransya. Nakalimutan niya, wala siyang suporta ng industriyang Aleman o Wehrmacht sa likod niya. Kaya gumagawa ka ng ganitong desisyon, 3 linggo, 2 araw, dahil pareho lang sa ngayon. Pupunta ako, gagawa ng boom, 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 ganon. Kaya idagdag ko na rin ang mga bibi sa usapang ito ng personalismo at iba pa. Kasama lahat, pati kakaibang kurso. Pero dito, wala akong nabasa, hinala ko lang yon. Kaya ang gusto kong sabihin bilang sagot sa natatanong sa atin ay nasa isang bagong yugto na tayo ng internasyonal na politika na konektado sa konsentrasyon ng autokratiko at personalistikong kapangyarihan. Sa mga universo na nagiging mas kleptocratic, ang Crodus ex alta. Kapag maintindihan natin ito, o kung hindi, magpapatuloy tayong magtaka sa mga kakaibang bagay na nangyayari na sa totoo lang ay hindi naman nangyayari ng basta-basta lang. Kunin ko ang Ukraine, pupunta sa Iran, magbabago ng isip, gagawin ito at yon. Si Putin, kahit paano, ay mas consistent at bihirang magbago ng isip. Kaya nakikita mo dahil sa espasyo. Mag-ingat tayo, nasa isang bagong mundo na tayo kung saan ang monarka ay walang tagapayo. Pipigilan ko siya kung gusto nyo isang roboto man na. Wala siyang sofa na nagsasabi mag-relax. Kaya bago sagutin ang huling tanong, magpapaalam na tayo dahil kailangan kong umalis ng maaga bukas. Nasa Maynila ako, sa Statale. Basahin ang post, kasama si Professor Gianulli, pag-uusapan namin ang Ukraine, kaya kailangan nandoon ako ng 1:00. Sa 2:00, sa 4:30 magsisimula na.
Sinasabi nila sa akin na ang mga Iranian ay binobomba ang mga Kurdo sa mga lugar na iyon. Doon, kaya malino na may interes silang umatake o panatilihin silang kontrolado. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga Gino. Natitira na lang ang huling usapin tungkol kay Lara Yani o Lara Jani. Salamat sa impormasyon. Kung siya dahil sa kayabangan ay nagpakita sa paligid nitong mga linggo para ipakitang nariyan pa siya dahil pwede pa ang mga general magpakita. Malaking pagkakamali iyon. Ang intelihensya gamit ang artipisyal na intelihensya. At ilang mga drone ang halos sumunod sa kanya at siya ay literal na tinamaan malapit sa isa sa kanyang mga taguan. Kapag gusto ng tao subukan ng kapalaran, sinubukan na siyang patayin noong ika-28 pero nakatakas siya. Salamat. Lahat. Ulitin mo. Nahuli rin nila ang kanyang ilaw. Kasama niya. Heto, para magbigay ideya, kaya aasikasuhin natin ito sa susunod, pati ang Cuba, babalik din si Diego Bati. Alam mo na, tungkol kay Bobone na pag-usapan. Sinabi ni Trump, pwede ko rin kunin ang Cuba. Bakit hindi? Pwede akong maging presidente ng Amerika. Oo, sige. Ang anak mo rin, Foggia, abang nandun ka na. Ang Molise. Così ci mette un po' a Molise trovare. no. Ang Mulise hindi, ang buong Mulise. Ang Mulise hindi. Hindi ko ito makita dahil O, pati ang mga kawawa naman. Sa madaling salita, naalala ko ang isang magandang linya ni Gromyko, isang karakter na Soviet, na sinabi niya ang isang napakagandang bagay na ngayon ay parang pinagsisisihan mo. Aniya, mas mainam ang 10 taong pag-uusap kaysa 1 oras ng digmaan. At ito ay sinabi ng isang Soviet talaga, na yon siguro hindi naman 10 taon, hindi. Pero siguro panahon na para magsimula mag-usap ulit, pero para mag-usap, kailangan ng isang tao na gagamitin ang otak niya. Tapos siyempre, dapat gumagana rin ang utak niya, ayos lang. salamat, binabati namin kayo. Nagpapasalamat ako kina Leonardo Lansara, Coronel Stirpe, General Capitini at sa paborito naming ekonomista. Ipinapaliwanag ni Giorgio kung bakit may ganitong pangangailangan. Hindi lang ito dahil kay Trump, kundi dahil naimpluwensyahan lang. Mga Gino, makikita tayo bukas sa Milan. Sino ang pupunta? 4:30 ng hapon, Universidad Statale sa Baya Santa Sofia, Siam Milan, Silid-Aralan M301 na parang code ng isang tangke ng digmaan. Wow, salamat.